Kabanata 941 hanggang 960. Ang 20 kakaibang babaeng ito ay walang pag-uugali sa paglilinang. Kung sila ay pakawalan lamang, sa maulap at baog na estadong ito, na halos lahat ng dako ay puno ng panganib, natatakot ako na sa isang oras, 20 kakaibang kababaihan ang mabango, at ito ay kinakain ng mga hayop, o sana nahulog sa kamay ng tulisan at kapahamakan. Kung ito ay kinakain ng isang hayop, ito ay magiging masaya pa rin. Kung ito ay nahulog sa kamay ng mga tulisan, mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Dahil namagitan si Chen Lei at nailigtas ang 20 kakaibang babaeng ito, natural na hindi niya ito pakakawalan, tiyak na makakahanap siya ng paraan para sa mga babaeng ito. Kung magagamit niya ang kanyang kasalukuyang espiritu, ito ay magiging simple. Ilagay lang ang 20 babaeng ito o higit pa sa Qingyang Palace. Ngunit ngayon, ang espiritu ay selyadong, ngunit walang paraan upang magamit ang Qingyang Palace. Mag-isip ng ibang paraan. Hinayaan ni Chen Lei ang 200 babaeng ito na umakyat sa bundok, at pagkatapos ay pumunta sa direksyon ng linggo. Sa oras na ito, kailangang pansamantalang ilagay ni Chen Lei ang mga babaeng ito sa Spirit Valley. Ang Spirit Valley na ito ay protektado ng isang pangunahing pormasayon. Kahit na ang Intermediate Woody ay hindi makalusot sa pagbuo ng Spirit Valley. Ito ang pinakaligtas na lugar. Sa linggo walang kakapusan sa pagkain at inumin. Ang mga babaeng ito ay walang problema sa pananatili sa linggo ng 2 o 3 taon. Pagkatapos malutas ni Chen Lei ang problema ng Gintama Bandit Group, hahanap siya ng paraan para kunin ang mga babaeng ito. Ito lang ang tamang paraan na naiisip ni Chen Lei sa ngayon. Kaya lang, ang linggo ay halos daan-daang libong milya ang layo mula sa lugar na ito. Hindi man ito mapigilan, aabutin ng mahigit 20 araw bago makarating sa paligid ng linggo. Ito ay higit sa 20 araw, ngunit lumalabas na ito ay hindi madaling lampasan. Gayunpaman, kapag gumawa ng desisyon si Chen Lei, hindi niya ito pagsisisihan. Kahit gaano kahirap, hinding-hindi siya susuko sa kalagitnaan. Inayos ni Chen Lei ang kanyang mga gamit at dinala ang mga babaeng ito sa kalsada. Sa oras na ito, napagtanto ni Chen Lei ang mga benepisyo ng tunay na kapangyarihan ng espiritu at mga gangster. Kung magagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa, kahit na walang Qingyang Palace, magagawa nitong durugan ng lumilipad na bangka upang magmaneho sa kalsada, ito ay magiging napaka-convenient, ngunit, ngayon ay maaari na lamang siyang magmaneho, na may purong pisikal na lakas, at maaari lamang lumipad sa pamamagitan ng lupa, kahit na ang kanyang paglilinang ay umabot sa punto ng paglalakad sa hangin, paano? Ang mga babaeng ito, na pawang walang magawa, ay hindi makayanan ng labis na paghihirap, at masisiguro nilang hindi sila maiiwan kapag sila ay nasa ulap at mga kabayo. Habang nasa daan, naramdaman ni Chen Lei na ang mga babaeng ito ay masyadong mahina, at hinayaan silang uminom ng ilang mga table tas upang palakasin ang kanilang pangangatawan. Ang mga gamot na ito sa pagpapaganda ng katawan ay hindi ganoon kahalaga, ngunit ang mga babaeng ito ay mga ordinaryong tao lamang noon, at hindi pa sila nakaranas ng paglilinang. Sa ilalim ng impluwensya ng mga gamot na ito sa pagpapahusay ng katawan, ang mga pangangatawan ng mga babaeng ito ay muling isinilang, nagbabago, ang kani-kanilang lakas ay tumataas ng husto, at ang ihip ng hangin na hindi na mahina ay maaaring umihip ng malayo sa sandaling ito, isa-isang sumasakay sa kabayong Yunhuang, nang walang pahinga, araw at gabi, at hindi makaramdam ng pagod. Kaya lang, gayunpaman, hindi pa rin masatisfy ng forward speed si Chen Lei, ngunit ito ang pinakamabilis na bilis na maaari nilang garantiya ngayon. Naramdaman ang lahat ng kakulangan sa ginhawa, si Chen Lei ay lihim na nanumpa sa kanyang puso na kailangan niyang humanap ng paraan para masira ang soul seal sa kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Not to mention the impact on his strength, just do a few things, masyadong magulo. Stop, naghihintay na kayo dito. Sa araw na ito, biglang sinabihan ni Chen Lei ang 100 babae na huminto sa pagmamaneho, hayaan silang pumasok sa maliit na kagubatan sa tabi nila, at pagkatapos ay same time na nagutos. Ang mga batang babae ay lumaki ng husto pagkatapos ng mga nakaraang pagbabago sa nayon. Hindi na sila nagtanong pa kay Chen Lei, ngunit masunurin silang pumunta sa kagubatan at itinago ang kanilang mga figure.
Sa oras na ito, lumilipad si Chen Lei, lumilipad sa likod, at pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa harap ng isang grupo ng mga tao. Ang grupong ito ng mga tao, mula sa kanilang pananamit, ay masasabing lahat sila ay mga bandido mula sa grupo ng bandidong itim na sawa. Ang tulisan ng bandidong itim na sawa na ito ay hindi nakasakay sa Cloud Horse sa oras na ito, ngunit sinira ang isang lumilipad na bangka at mabilis na hinabol ang mga ito. Ang dahilan kung bakit mabilis makahabol ang mga bandido nitong Black Python Bandit Group ay natural dahil ang Cloud Horse na sinakyan ni Chen Lei at ng iba ay may kakaibang track and breath ng Black Python Bandit Group. Matapos hintayin ang pagbabalik ng squad na ito, napagtanto ng bandidong grupo ng Black Anaconda na malamang na naaksidente ang squad na ito, kaya sinunod nila ang mga tagubilin sa lalong madaling panahon. Si Chen Lei, dahil naramdaman niya ang humahabol na mga sundalo mula sa likuran, hinayaan niya munang magtago ang mga babaeng ito sa kagubatan, at pagkatapos ay binati ang humahabol na mga sundalo. Magkaroon ng kamalayan na sa mga humahabol na mandirigmang ito, ang pangalawang pinakamalakas na tao ay isa ring Wuzo level powerhouse, at ang pinakamataas ay ang Woody Emperor second level powerhouse. Ang mga bandidong ito ay hindi banta kay Chen Lei. Maaari niyang ganap na lipulin ang mga taong ito. Gayunpaman, ang 20 kakaibang babaeng iyon ay mga ordinaryong tao na hindi kailanman nagsanay ng paglilinang. Kahit na uminom sila ng ilang mga table tas upang mapabuti ang kanilang pisikal na fitness, sila ay napakarupok pa rin. Sa makatuwid, si Chen Lei ay walang pagpipilian kundi ang makipagkita sa mga bandidong ito at pumili ng isang larangan ng digmaan sa isang lugar na malayo sa mga babaeng ito. 12 ng mga bandido sa lumilipad na bangka. Nang makita si Chen Lei na humaharang sa kanilang daraanan, ay isa-isang nagpakita ng kanilang layunin sa pagpatay. Boy, you are so brave, dare to stop us, ayaw mong mabuhay. Sinigawan ng isang bandido si Chen Lei, pagkatapos ay tumingin pataas at pababa kay Chen Lei, na may intensyong pumatay sa kanyang mukha. Ang isa pang bandido ay mas mabilis na nag-react at sinabing, "Anak, pinatay mo kami, tama." Oo, hindi mo ba ako hinahabol? Ngayon, ipinadala ko ito sa pintuan ng mag-isa, at depende ito kung mayroon kang buhay upang ibaba ako. Si Chen Lei ay hindi gustong makipag-usap ng walang kaparirikon sa mga bandidong ito, at direktang sinabi. Good boy, matapang, since umamin ka sa sarili mo, then you can judge yourself. Sa kasong ito, maaari ka pa ring maging masaya, kung hindi, naniniwala ako na pagsisisihan mo ang iyong pinili. Malungkot na sabi ng isang Martial Emperor level bandit. Tumingin si Chen Lei sa bandido, Nishan, at sinabi, napakaganda mo para isipin. Ngayon, pumunta si Xiaoyi dito para ipadala ka. Huwag mong subukang tumakas. Malaking tono, patayin mo ako. Ang isang level 2 Martial Emperor bandit na pinamunuan niya ay nawalan ng kaunting pasensya. Sigaw niya at diretsyong umorder. Pagkaraan ng ilang sandali, 12 ng mga bandido ang sumugod kay Chen Lei. Naging kidlat din si Chen Lei at direktang binati ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, direktang winasak niya ang marka ni Zhou Shen. Sa isang iglap, 12 ng marka ng Zhou Shen ang direktang bumaril sa ulo ng 12 ng markang ito. Bandido, ang mga ulo ng 12 ng mga bandido ay namumulaklak, at pagkatapos noon, si Wan ay agad na ikinalat ng marka ni Zhou Shen. Masasabing tuluyang nawala ang kaluluwa at naputol ang sigla. Wow, napakalupit mo! Ang natitirang ilang Woody level powerhouses, pagkatapos makita ang eksenang ito, halos durugan nila ang kanilang mga bakal ng ngipin ng isa-isa, at mabangis na sinabi. Kabanata 942. Walang pakialam si Chen Lei sa mga sumpa ng mga taong ito, at habang nanginginig ang kanyang figure, itinuro na niya ang kanyang kamay sa mga huling tao. Tungkol sa mga bandidong may dugo sa kanilang mga kamay, hindi alam ni Chen Lei kung anong uri siya ng ugali, at hindi niya inisip ang pagiging maawain. Nagulat at nagalit ang mga bandidong ito. Hindi nila inaasahan na ganoon kalupit si Chen Lei at gustong maglunsad ng counterattack. Gayunpaman, sa pagharap sa buong pag-atake ni Chen Lei, ang kanilang ganting atake ay walang saysay. Sa paglipas ng ilang hakbang, pinatay ni Chen Lei ang lahat ng natitirang mga bandido sa antas ng Martial Emperor, na naiwan lamang ang 3 nakaligtas.
Ang tatlong buhay na bibig ay tinataka ni Chenlei ng Moonsail, at walang paraan para gumawa ng gulo. Pagkatapos nito, inutusan ni Chenlei ang isa sa mga bilanggo na sirain ang lumilipad na bangka at lumipad sa pinagtatagwan ng ilang kababaihan. Matigas ang ulo ng bihag, at ayaw sumunod sa utos ni Chenlei. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ni Chenlei ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga bilanggo. Pagkatapos lamang ng ilang beses ng pagpapahirap, si Emperor Wu ay direktang nasupil ng pagkumpuni ni Chenlei, at hindi siya nang ahas na mag-isip pa. Inutusan ni Chenlei ang mga Martial Emperor-level prisoners na ito na sirain ang lumilipad na bangka sa kagubatan kung saan nagtatago ang mga batang babae, at hayaan ang lahat ng mga batang babae na sumakay sa lumilipad na bangka. Sa pagwasak ng mga bilanggo sa antas ng Woody na ito sa lumilipad na bangka, si Chenlei at ang iba pa ay pinabilis ang kanilang bilis, at sumugod sila sa direksyon ng linggo. Wala pang isang araw, sumugod si Chenlei at ang iba pa sa paligid ng linggo. Sa puntong ito, direktang pinugutan ni Chenlei ang Martial Emperor-level bandit na ito, at pinunasan pa ang espiritu, at pagkatapos ay binuksan ang malaking pormasayon, na nagpapahintulot sa mga batang babae na makapasok sa lambak ng espiritu. Matapos makapasok ang mga batang babae sa Valley of Spirits, pinatahimik sila ni Chenlei, nag-iwan ng malaking halaga ng mga table tasks, at ilang mga ehersisyo ang ginamit upang bumuo ng pundasyon para sa kanilang pagsasanay, at ang paglilinang sa Valley of Spirits, sapat na mga batang babae upang linangin. Pagkatapos mag-ayos this time, lumabas ulit si Chenlei. Pagkatapos umalis sa lambak, bumalik ang pormasayon sa orihinal nitong estado, at binitawan ni Chenlei ang kanyang mga alalahanin. Pagkatapos, nag-iba siya ng direksyon at sumugod muli sa Gintama Bandit Group. Si Chenlei ang nagmaneho sa sarili, mas mabilis kaysa sa pag-alis mula sa isang bangka. Makalipas ang ilang araw, sumugod si Chenlei sa isang malaking lungsod. Ang malaking lungsod na ito ay talagang nauugnay sa Gintama Bandit Group. Si Chenlei ay naging isang mangangaso at pumasok sa lungsod. Ang lungsod na ito ay masasabing logistical support base ng Gintama Bandit Group. Karaniwang ligtas ang mga tao dito basta sumunod sila sa mga patakarang itinakda ng Gintama Bandit Group. Maraming mangangaso tulad ni Chenlei na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop sa labas ng Yunhuang Prefecture. Dapat mong malaman na ang mabangis na hayop na ito sa Yanwangsho ay may malambot na karne at masaganang espiritual na kapangyarihan, na ginagawa itong isa sa pinakamagagandang karne. Magkaroon ng kamalayan na ang mga bandidong ito ay napakapiling kumakain. Ang karne ng mga mabangis na hayop na ito ay maaaring masiyahan ang gana at mapabuti ang pag-uugali ng paglilinang. Sila ang paboritong pagkain ng mga bandidong ito. Kaya lang, ang mga bandidong ito ay mahilig lamang magsaya, uminom, magsaya, magpalipas ng oras at uminom, pumatay ng tao at sunugin. Gayunpaman, kung sila ay pinahihintulutan na manghuli ng mga mabangis na hayop, hindi nila titiisin ang pagdurusa na tulad ng isang industriya. Bilang isang mangangaso, sa lungsod na ito na pinamumunuan ng Gintama Bandits, kailangan kong magtiis ng malaking pagsasamantala. Isang halimaw ang halos kunin ng Gintama Bandits 70%, at ang natitirang 30% ay magiging akin, kita. Kahit napaka-demanding nito, marami pa ring mangangaso. Pagkatapos ng lahat, ang industriya ng mangangaso ay mas madali kaysa sa ibang mga industriya. Ang pagsasamantala sa ibang mga industriya ay nagtulak sa halos lahat sa limitasyon. Ang mga mangangaso ay medyo libre. Bilang karagdagan, ang pamamahala ng mga mangangaso ng Gintama Bandit Group ay medyo maluwag, at kahit na pinapayagan ang mga mangangaso na ito na makatakas, ngunit iilan lamang na mangangaso ang aktwal na makakatakas sa pangangaso ng Gintama Bandit Group. Si Chenlei ay naging isang mangangaso, pumasok sa lungsod na ito na tinatawag na Silverlight City, at direktang ibinenta ang mga hayop sa lupa. Isang bandido mula sa Gintama Bandit Group ang sumuray-suray at direktang pinutol ang 70% ng hayop ni Chenlei at kinuha ito. Kasabay nito, naghulog siya ng isang karatula, na nangangahulugan na ang buwis ay nakolekta. Hindi na dapat ilipat ng ibang mga bandido ang biktima ni Chenlei. Ang natitirang mabangis na karne ng hayop ay mabilis na binili ng ibang mga tao sa lungsod.
Tiyak na alam mo na ang karne ng mabangis na hayop na ito ay hindi lamang nagustuhan ng mga bandido ng Gintama, kundi pati na rin ng iba pang mayamang amo. Ganon din. Sa Silver City, ang mga boss na kayang bumili ng beast meat ay lihim na konektado sa Gintama Bandit Group. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng foothold sa Silver City. Ang karne ng mga mabangis na hayop na ito ay ibinebenta para sa ilang mababang uri ng mga spirit stone. Sa katunayan, ang halaga ng mabangis na karne ng hayop na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang mababang uri ng mga spirit stone, ngunit ito man ay isang bandido o isang boss, ito ay sapat na bukas palad upang magbigay ng ilang mababang uri ng mga espiritong bato. Ngayon, heto si Minkyo in disguise, mas gwapo lang kay Minkyo, dahon lang ng igus. Hindi ito pinansin ni Chen Lei, ngunit nakuha niya ang spirit stone, kaya pumunta siya sa restaurant para kumain at uminom. Ang pagkain at pag-inom ay hindi ang layunin. Ang pangunahing layunin ni Chen Lei ay sumilip sa balita. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng higit sa 10 araw, ginugol ko ang karamihan sa aking oras sa mga restaurant. Sa gabi ay nakahanap ako ng murang tuluyan, o umalis sa Silver City at nagpalipas ng gabi sa ilang, tulad ng isang karaniwang mangangaso. Ngunit kamakailan, natuklasan din ni Chen Lei ang ilang balita. Ang Silverlight City na ito ay kuta lamang ng Gintama Bandit Group. Ang Gintama Bandit Group's lair ay wala dito. Walang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Sa Silverlight City, karamihan sa mga bandido ay hindi kilala. Dahil alam kung nasaan ang lumang pugad, lahat sila ay nakatira sa Silver City, at iilan lamang sa matataas na antas na tao ang nakakaalam sa partikular na lokasyon ng lumang pugad. Kaya lang, sa Silver City, walang mataas na antas na tao ang nakakaalam sa lokasyon ng lumang pugad. May balita rin na ang mga matataas na opisyal ng Gintama Bandit Group ay nagpaplanong magsagawa ng treasure hunting operation kamakailan at naghahanda ng mag-recruit ng ilang tao para maging pioneer. Sinabi na isang pioneer, ngunit sa katunayan, ito ay kumpe ng kanyan. Upang matuklasan ng mga taong ito ang landas, kailangan daw munang may pumasok doon para alamin ang sitwasyon sa mahalagang lugar na iyon at ang delikadong lugar. Bukod doon, maraming sari-saring balita, na hindi masyadong kapaki-pakinabang kay Chen Lei. Ang pinuno ng Gintama Bandit Group ay isang misteryosong figure. Nakita ni Shen lang ang ulo at ang dulo. Walang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng taong ito. Maging ang 8 King Kong na nasa ilalim ng kanyang pamumuno, tila hindi pa nila nalaman ang katotohanan ng pinuno ng Gintama na bandit na ito, ang tunay na sarili. Ang alam lamang nito ay ang kanyang lakas ay hindi maarak, ang kanyang ugali ay barumbado, walang sinumang nang ahas na guluhin ang pinunong ito. Masasabing bagamat gumugol si Chen Lei sa nakalipas na 10 araw sa Silver City, bagamat may natamo siya, hindi ito kasing ganda ng inaakala niya, at walang impormasyon tungkol sa ama ni Prinsesa Chen Chen, si Yeyong. Alamin. Gayunpaman, si Chen Lei ay hindi nagmamadali, siya ay may pasensya. Sa araw na ito, biglang inanunsyo ng buong Silverlight City ang pagsasara ng lungsod, at pagkatapos ay nagsimulang mag-recruit ng ilang martial artists para mag-cultivate para sumali sa Gintama Bandit Group, na handang lumahok sa treasure hunt. Sa mga na-recruit na martial artist, ang mga mangangaso ang pangunahing prioridad, at lahat sila ay na-recruit sa Gintama Bandit Group, kasama si Chen Lei. Sinaunang lupain Kabanata 943. Siyempre, sa lakas ni Chen Lei, napakadali ng pagsisikap na maiwasang madraft ng ganito. Gayunpaman, iniisip ni Chen Lei na ito ay isang magandang pagkakataon upang maunawaan ang panloob na kwento ng Gintama Bandit. Kasama sa saklaw ng serbisyo militar. Gusto ni Chen Lei na makita ang katotohanan na ang Silver Soul Bandit Group ay gumagawa ng napakalaking kaguluhan. Ano ba ang gusto niyang gawin? Baka may pagkakataon pa siyang mahuli. Sa susunod na mga araw, parami ng parami ang mga martial artist na na-recruit, at halos lahat ng mga martial artist sa itaas ng Wuzun sa buong Silverlight City ay pinagsama-sama, sa kabuuan ay daan-daang libo. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay nakaayos lahat sa isang malaking barak sa labas ng lungsod ng Silverlight, at binabantayan ng mga powerhouse ng Woody level upang pigilan ang sinuman na makatakas. Alam ng mga martial artist na ito na nagsilbi sa militar na sila ay ganap na tinatrato bilang kanyan kumpe, at ayaw nila.
Gayunpaman, nabigo ang ilang martial artist na may ibang pag-iisip at nahuli sa proseso ng pagtakas. Sa huli, lahat sila ay pinugutan ng ulo sa harap ng maraming martial artist. Sa ilang mga precedents ng mga martial artist na tumakas at pinugutan ng ulo, ang ibang mga martial artist ay sumuko na rin sa kanilang pag-iisip na tumakas, alam nilang sa harap ng malakas na lakas ng grupong Gintama Bandit, hindi sila makatakas, at tinanggap nilang lahat ang kanilang buhay. Pagkaraan ng 10 araw, sa buong barracks, halos 200,000 martial artist ang na-recruit. Sa mga taong ito, mayroong mataas at mababang kapangyarihan, at mayroon pang ang ilang malalakas na tao sa una at ikalawang palapag ng Emperor Wu. Ang malalakas na lalaking ito sa una at ikalawang palapag ng Emperor Wu ay medyo malas. Hindi sila bahagi ng Gintama Bandit Group, ngunit aktibo sa mga kalapit na lugar, nabangga ng mga kamay ng Gintama Bandit Group, at direktang nahuli ng Gintama Bandit Group. Sa araw na ito, ilang malalaking at nagyayelong warboat ang lumipad mula sa malayong kalangitan at lumipad sa itaas ng kwartel. Ang malaking barkong pandigma ay nagdulot ng isang malaking anino at nagdala ng isang mahusay na pakiramdam ng pang-aapi. Ang bawat isa sa malalaking barkong pandigma ay maaaring magdala ng 40 hanggang 50,000 tao, sa kabuuan ay 5 barko. Si Chen Lei at ang iba pa ay sumakay sa warboat nang hiwalay sa ilalim ng pangangasiwa ng mga bandido mula sa Gintama Bandits. 5 malalaking warboat ang pumailan lang sa langit, pagkatapos ay tumulak ng diretsyo sa malayo. Pagkaraan ng 10 araw, lumitaw si Chen Lei at ang iba pa sa gilid ng Yunhuang Prefecture. Sa lugar na ito, may mga mahihirap na bundok at ilog, mabangis na hayop tulad ng mga ulap, at ito ay hangganan ng tigang na bansa, at maraming mga baog na tribo sa paligid. Masasabing iilan lang ang nakita. Sa mga mapanganib na kabundukan, dahan-daang bumaba ang 5 malalaking barkong lumilipad at lumipad sa harap ng tuktok ng bundok. Sa sandaling ito, tumayo ang pinuno ng bandidong Silver Soul, lumilipad sa tuktok ng bundok, na may hawak na octagonal na tansong medalyang bagay sa kanyang kamay. Ang pinuno ng mga bandidong Gintama ay agad na ikinabit ang tansong medalya sa isang hindi mahahalata na uka sa isang lugar sa tuktok ng bundok. Ang daloy na ito ay aktwal na tumutugma sa tansong medalya ng walang kaunting paglihis. Ilang sandali, lumitaw ang malalaking hadlang sa kawalan sa lahat ng lugar ng kanilang mga bundok. Sa pamamagitan ng hadlang, makikita ng isa na talagang may malawak at sinaunang mundo sa loob. Ito ay isang sinaunang mundo na natuklasan namin. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa loob nito. Inutusan kita ngayon na pasukin ang sinaunang mundong ito at subukang kolektahin ang mga kayamanan na iyong nakatagpo. Kung sapat na ang iyong ani kung gagawin mo, maipapangako kong iligtas ka na huwag mamatay. Tandaan, walang sinuman ang pinapayagang magtago ng anumang kayamanan ng pribado. Kapag natuklasan, maglakas loob kang itago ang anumang kayamanan ng pribado, at hindi ka patatawarin. Panipik. Malamig na sabi ng isang malakas na lalaki mula sa Gintama Bandit Group kay Chen Lei at sa iba pa. Alam na ng mga na-recruit na martial artist ang kanilang sariling kapalaran, at iyon ay kanyang kumpay. Sa oras na ito, narinig nila ang mga salita ng makapangyarihang grupo ng bandidong Gintama at hindi gaanong nag-react. Sige, pwede ka nang pumasok, at sasabihin ko sa iyo ang masamang balita, iyon ay, ang lugar na ito ay maaari lamang gumamit ng pisikal na lakas. Ang kapangyarihan ng martial arts ay narito, at ganap na maselyohan. Sa pagkakataong ito, nagpadala na naman ng masamang balita ang leader ng bandidong Gintama. Sa ilang panahon, narinig ng lahat ang balitang ito at lahat sila ay labis na nagalit. Ang lakas ng mga taong ito ay nakasalalay sa diwa ng martial arts. Matapos masil ang martial arts spirit, ang lakas nito ay masasabing bumaba ng higit sa 70%. Ang payagan silang makapasok sa ganoong lugar ay pagpapadala sa kanila sa kamatayan. Kaya lang, kahit anong galit ng mga taong ito, hindi nila mababago ang kanilang kapalaran. Itong mga bandido, ang nagsabi sa kanila ng balita, gusto lang nilang makita muna ang mga desperado nilang ekspresyon. Kaya lang nang marinig ni Chen Lei ang balita, medyo natuwa siya, dahil malaki ang pakinabang nito sa kanya. Tungkol naman sa kayamanan sa loob, kung nakuha niya ito, saan kaya magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng kalahating sentimos ang mga bandidong Gintama? Pasok.
Kung papasok ka, may pagkakataon pa. Kung maglakas loob kang sumuwi sa utos, mamamatay ka ngayon. Ilang martial emperor level powerhouses mula sa Gintama Bandit Group, isa-isang naglabas ng malakas na pagbabago-bago ng hininga, malupit at nagbabantang mga salita. Siyempre, kung may sumuwi, ang mga bandidong ito ay hindi magdadalawang isip na direktang patayin ang mga masuwayin. Sa ilalim ng banta ng mga banditang Gintama, ang mga taong ito ay kailangang isa-isang pumasok sa lihim na mundong ito o sinaunang lupain. Sa sandaling makapasok ang mga taong ito sa sinaunang lupain, maraming tao ang agad na ninakawan. Sa sinaunang lupain ito, mayroong hindi mabilang na mabangis na hayop. Ang bawat isa sa mga hayop na ito ay napakalakas at kasing laki ng bundok. Direkta nilang nilamon ang libu-libong martial artist sa kanilang mga bibig, kumakain at ngumunguya. Hindi mabilang na dugo ang tumulo sa mga palanggana ng dugo ng mga mabangis na hayop na ito. Tumakbo, mahigit 200,000 martial artist na pumasok sa sinaunang lupain ang biglang tumakas mula rito na parang mga langgam na sumasabog sa kanilang mga pugad, na nagmamadali patungo sa kailaliman ng sinaunang lupain. Sa sinaunang lupain ito, ang martial arts ng bawat isa ay tinatakan ng kakaibang puwersa, hindi sila masisira, at makakatakas lamang sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng laman. Kaya lang karamihan sa mga tao dito ay sanay umasa sa kapangyarihan ng Pencak Silat. Sa panahon ngayon, kapag ipinagbawal na ang kapangyarihan ng Pencak Silat, ang lahat ay nagiging marupok na parang tigre na natanggal ang mga ngipin. Sa harap ng makapangyarihang hayop na ito, nagkaroon ng kompletong pagkain. Gayunpaman, ang bilang ng mga mabangis na hayop na ito ay hindi masyadong malaki, at ang bilang ng mga martial artist na dumating dito sa oras na ito ay kasing dami ng 200,000. Ang halimaw na ito ay hindi maaaring lumunin ang lahat ng sabay-sabay. Ang lahat ay tumakas ng desperadong. Ang mga taong malas ang magiging pagkain ng mga hayop. Sa oras na ito, madaling naiwasan ni Chenlei ang mga mabangis na hayop na ito at pumasok sa kailaliman ng sinaunang lupain. Ang mga mabangis na hayop na ito ay maaaring mahirap para sa karaniwang martial artist, ngunit para kay Chenlei, ang mga mabangis na hayop na ito ay may katamtamang lakas, at napakadali para sa kanya na patayin ang mga mabangis na hayop na ito. Kaya lang ay ayaw ni Chenlei na maging masyadong kapansin-pansin sa oras na ito, upang hindi maakit ang atensyon ng Silver Soul Bandit Group. Pagkatapos ay sinundan ang lahat sa kailaliman ng sinaunang lupain, at pagkatapos ay dahan-daang huminto. Sa sinaunang lupain ito, mayroon ng libo-libo o kahit 10,000 taon na hindi pa napupuntahan ng mga tagalabas. Ito ay isang treasure land na pauunlarin. Hindi kalabisan kung ilarawan ito bilang isang kayamanan sa lahat ng dako. Kabanata 944 na paggalugad. Ang mga elixir ng libu-libong taon at 10,000 taon ay nasa lahat ng dako dito, at ang bawat isa ay napakabihirang. Sa labas ng mundo, ang anumang elixir ng ganitong uri ay maaaring magpahirap sa mga tao na masira ang kanilang mga ulo, ngunit dito, ang labanos ng repolyo ay pareho, na masyadong karaniwan. Kaya lang, bagamat marami ang elixir na ito, ang bawat halaman ay binabantayan ng mga mababangas na hayop, at hindi madaling mamitas ang mga ito. Kahit na ang espiritu ni Chenlei ay nabuklod, ang kanyang espiritual na kamalayan ay matalas pa rin, at nararamdaman niya na may bakas ng panganib na nakatago sa paligid ng elixir na ito. Kapag gusto mong piliin ang potion na ito, tiyak na makakaakit ito ng mga pag-atake mula sa halimaw. Tumangala si Chenlei at nakita ang isang bangkos ng mga bulaklak na nakakapukaw ng kaluluwa na tumutubo sa bangin, 100 ang mga ito. Si Chenlei ay hindi nagmamadaling pumili ng ibang elixir, ngunit ang Soul Cultivation Flower ay dapat makuha. Inayos niya ang katawan at sumugod patungo sa bulaklak na naglilinang ng kaluluwa sa bangin. Ilang dark red figure tulad ng training ang biglang bumaril mula sa bangin at sumugod kay Chenlei. Ang lakas ng mga figure na ito ay hindi pangkaraniwan, at ang malakas na hangin na nagdala sa balat ni Chenlei ay nakaramdam ng sakit, at naramdaman niyang tumagos. Matalas ang mga mata ni Chenlei, at sa isang sulyap ay masasabi niya na ang mga figurang ito ay ilang pulang sukat na ahas. Ito ay isang napakalakas at mapanganib na hayop. Ang kanyang katawan ay kasing tigas ng banal na ginto at napakatigas. Mahirap para sa ordinaryong uri na putulin ang katawan ng halimaw na ito.
Tiningnan ni Chenle ang mga figure na ito, ngunit siya ay nasa panganib, at direktang binasag ang Dawang Fulong fist sa hangin. Si Dawang Fulong ay pumutok na parang bundok, at ang anino ng kamao ay mabigat, at direktang nahulog sa mga pulang sukat na ahas na ito, at direktang pinasabog ang ilan sa mga sinanay na pulang sukat na ahas na ito. Ang pulang kaliskis na ahas na ito, kapag nakaharap sa iba, ay maaaring malamaya at mahirap hawakan, ngunit para kay Chenle, na nagtataglay ng Dawang Fulong fist, ito ay napakadali. Pagkatapos noon, tumayo si Chenle sa bangin at iniligpit ang lahat ng mga bulaklak na ito na nakakapukaw ng kaluluwa. Ang mga bulaklak na iyon na naglilinang ng kaluluwa ay maaari ring palitan ng kaluluwa kung lulunok ng hilaw, ngunit ito ay isang pag-aaksaya. Kung ipapares sa ilang iba pang mga auxiliary elixir, maaari silang gawing mga pildores na pampalaki ng kaluluwa. Ang Soul Cultivation Pill ay isang napakabihirang pill, kahit na para sa mga eksperto sa antas ni Woody. Kinolekta ni Chenle ang ilan sa mga bulaklak na ito na naglilinang ng kaluluwa, at maingat na hinanap ang sinaunang lupaing ito. Hindi niya inaasahang natuklasan ang lahat ng mga pantulong na damo ng espiritu na kailangan ng tableta sa paglilinang ng kaluluwa, at ang mga ito ay matanda na at may mga katangiang panggamot. Ang masaganang uri ng panlunas sa lahat ay umabot sa pinakamataas na ranggo. Siyempre, sa proseso ng pagkuha ng elixir na ito, tiyak na makakaharap mo ang mga hayop na nagbabantay sa elixir. Gayunpaman, ang mga hayop na ito ay may kaunting lakas upang lumaban sa harap ni Chenle, at lahat sila ay madaling napatay ni Chenle. Hindi alam ni Chenle kung kumusta ang ibang tao dito, pero para sa kanya, isa itong isda sa tubig. Ayaw ni Chenle na lumabas sa sinaunang lupaing ito, at hindi siya makakatagpo ng anumang panganib. Sa panahong ito, sa sinaunang lupain, ang iba pang mga martial artist ay dumanas ng matinding casualty. Magkaroon ng kamalayan na ang paglilinang ng mga martial artist na ito ay hindi pantay. Ang mga totoong powerhouse ay maaaring umabot sa una at ikalawang palapag ng Emperor Wu, ngunit ang ilan sa mga ito ay Wazen-level cultivation. Kung ang soul power ay magagamit, ang martial artist na ito ay isang paraan pa rin ng proteksyon sa sarili. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinigilan dito, at ang lakas ng lahat ay lubhang nabawasan, kahit na sa mga karaniwang araw. Ang isang katlo ng kanilang lakas ay hindi maaaring laruin, at ang mga hayop na ito, isa-isa, ay lubhang mabangis. Halos walang magawa ang mga katulad nila dito. Hindi banggitin ang anumang mga benepisyo, at ang kakayahang protektahan ang kanilang sarili ay itinuturing na mabuti. Sa labas ng sinaunang lupaing ito, ang mga pinuno ng Gintama Bandit Group ay may hawak na mga mamahaling salamin sa kanilang mga kamay, na puno ng mga gumagalaw na light spot. Ang mga maliliwanag na lugar na ito ay mga martial artist na pumapasok sa sinaunang lupain. Bagamat hindi maipakita ng mahalagang salamin sa kanilang mga kamay ang tunay na eksena sa sinaunang lupain, matutuntun nito ang hininga ng martial artist na pumasok sa sinaunang lupain, na isang napakabihirang kayamanan. Sa sandaling ito, sa pamamagitan ng mahalagang salamin na ito, nakita ng mga bandido ng Gintama Bandit Group na ang 200,000 katao na pumasok sa sinaunang lupain ay bumagsak ng kalahati sa loob lamang ng 10 araw. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga taong naninirahan sa sinaunang lupain ay mas mababa sa 100,000, na isang malaking bilang ng mga biktima. Gayunpaman, ang mga bandidong ito ay pawang mga mamamatay tao. Para sa mga patay na martial artist na ito, walang anumang pagbabago sa emosyon. Ang mahalaga sa kanila ay kung gaano karaming mga tao ang maaaring lumabas at kung gaano karaming mga talento ang maaaring mailabas sa huli. Dibaw. Sa sinaunang lupaing ito, ang mga kayamanan ay nasa lahat ng dako. Hanggat hindi ka tanga, halos lahat ay maaaring pumili ng isang kayamanan o dalawa. Ito na ang pinakamalaking kalamangan. Hindi ko alam kung sino man ang may swerte na matuklasan ang White Tiger Body Refining Art. Isang bandidong pinuno sa Gintama ang tumingin sa sinaunang lupaing ito at bamulong. Masasabi ring nagkataon lang ang dahilan kung bakit nila nadiskubre ang sinaunang lugar na ito. Ang lokasyon ng sinaunang lupaing ito ay natagpuan sa storage ring ni Yeyong. At natagpuan nila ang sinaunang lugar na ito batay sa mga pahiwatig na natagpuan sa mga labi ni Yeyong.
Ang pinakamahalagang bagay sa sinaunang lupaing ito ay hindi ang elixir na kumalat sa mga bundok at kapatagan, kundi ang White Tiger Body Refining Art. Ayon sa mga pahiwatig na iniwan ni Yeyong, alam nila na ang White Tiger Body Refining Art ay nakatago sa siping ito. Sa isang sinaunang lupain. Kaya lang, ang sinaunang lupaing ito ay masyadong kakaiba upang sugpuin ng mga espiritu. Ang mga bandido ng Silver Soul Bandit Group ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Pagkatapos lamang noon, mahigit 200,000 kanya na kumpi ang na-recruit sa Silver City. Papasukin mo muna sila, sinaunang lupain upang galugarin ang daan, at makita kung gaano kalaki ang panganib sa sinaunang lupaing ito, at pagkatapos ay nag-iisip sila ng mga paraan upang bumuo ng isang plano upang mapaunlad ang sinaunang lupaing ito. Ang sinaunang lupaing ito ay masasabing katumbas ng isang lihim na kaharian, o isang lihim na kaharian na hindi pa nabubuo. Kung ito ay mapagkakabisado, maaari itong lumikha ng isang first-class na dakilang kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang mga bandidong Gintama ay maaaring tunay na malampasan sa itaas ng iba pang mga grupo ng bandido, o kahit na magtatag ng isang bansa, walang problema sa lahat dahil ang sinaunang lupang ito ay maaaring ganap na suportado. Para sa isang mahalagang sinaunang lupain, sinasakripisyo kung gaano kahalaga ang kanya na kumpay. Sa oras na ito, sumugod si Chen Lei sa kailaliman ng sinaunang lupain. Natuklasan niya na mas malalim ang sinaunang lupain, mas mataas ang antas ng kayamanan, ngunit mas malakas ang lakas ng mabangis na mga hayop. Ang mga mabangis na hayop na ito ay tila may nakapirming teritoryo, at hindi sila tatawid ng mga hangganan ng walang pinipili. Dumampot si Chen Lei ng ilang pambihirang halamang gamot sa daan at pinatay ang mabangis na hayop na iyon. Unti-unti, napunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang lupain. Dito, nakaramdam din ng kaunting pressure si Chen Lei. Iyon ang kapangyarihan ng mga halimaw na iyon. Maging mas malakas at mas malakas. Gayunpaman, hindi naisip ni Chen Lei na sumuko, pati na rin ang pag-atras. Palagi niyang nararamdaman na may isang bagay na malayo sa sinaunang lugar na ito na labis na nagpa-interes sa kanya. Dahil dito, gusto niyang tuklasin ang tunay na kalikasan nitong sinaunang mundo, lupain. Kabanata 945 Tigre Cave. Sa oras na ito, naglakad si Chen Lei sa kailaliman ng sinaunang lupain, sinusubukang hanapin kung ano ito, kung ano ang nakaakit sa kanya. Upang maunawaan ang sekreto, kahit na nakatagpo siya ng panganib, hindi siya magdadalawang isip. Sa oras na ito, sa ibang direksyon sa sinaunang lupain, ang ilang mga martial artist na may mahinang paglilinang ay lahat ay nilamon ng mabangis na mga hayop. Tanging ang mga martial artist na mas mataas sa antas ng martial ancestor ang sumusuporta pa rin dito. Ang mga martial artist na ito, pagkatapos ng panahong ito ng paggalugad, ay naunawaan na kung mas malalim ang sinaunang lupain na ito, mas malaki ang panganib, ngunit mas malaki rin ang ani at pakikipagsapalaran. Ang mga martial artist na ito, dahil pinilit silang pumasok sa sinaunang lupain ng mga banditang Gintama, ay alam na gaano man sila karami, lahat sila ay aagawin ng mga banditang Gintama kapag sila ay lumabas. Sa makatuwid, ang mga taong ito naturally, hindi siya makikipagsapalaran sa kailaliman ng sinaunang lupain, at maging ang mga puwersa ng una at ikalawang palapag ni Emperor Wu ay walang pagbubukod. Hindi lamang iyon, ang mga martial artist na ito, sa kabaligtaran, ay nakahanap ng isang lugar upang lunukan ang lahat ng uri ng elixir na kanilang nakolekta. Anyway, mananakawan sila kapag inilabas. Mas mabuti pang maging adik dito. Sadyang malaking sayang talaga ng elixir ang martial artist na ito. Gayunpaman, hindi na ito kakayanin ng mga martial artist na ito sa ngayon. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay may mas malalim na pangunawa sa sinaunang lupain na ito kaysa sa iba, at siya ay may mas malalim na pangunawa sa sinaunang lupain ito kaysa sa iba. Alam ni Chen Lei na ang sinaunang lupain ito ay talagang isang bihira at misteryosong lugar. Kung maaari mong hawakan ito sa iyong mga kamay, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa libo-libo at 10,000 taon na darating. Bagaman mayroong hindi mabilang na mabangis na hayop dito, ang karne ng mga hayop na ito ay isang mahusay na forging tonic. Bagamat pinipigilan nito ang kapangyarihan ng kaluluwa, mayroon itong mahusay na epekto sa tempering sa kapangyarihan ng laman. Kung mahahasa ang kanyang mga alagad sa ganitong kapaligiran,
tiyak na makakabuo sila ng isang grupo ng mga elite na malalakas ang katawan. Sa sandaling ito, ang iniisip ni Chen Lei ay kung paano makukuha ang lihim na kaharian na ito sa kanyang mga kamay, ngunit ngayon, wala siyang ideya. Sa ngayon, hindi inisip ni Chen Lei ang tanong na ito, sa halip ay lumipat patungo sa kailaliman ng sinaunang lupain ayon sa kanyang instinct. Umuungol, biglang may umalangaw-ngaw na tigre, at pagkatapos ay umihip ang malakas na hangin, at ang nakapalibot na mga higanteng puno na ilang metro ang kapal ay natangay ng bug zone ng hangin. Isang malaking figure ang biglang lumitaw sa harap ni Chen Lei, ang kanyang mga mata ay parang mga kampanang tanso, at tinitigan niya ng mariin si Chen Lei. Tiningnan ni Chen Lei ang figurang ito at nalaman na isa itong malaking hayop. Ang hayop na ito ay tila isang malaking puting tigre. Ang kanyang buhok ay may kantab at malambot, umaagos na may malaplatinum na kinang, sa bibig ng isang palanggana ng dugo. Natatakpan ng matatalas na pangil na nagniningning ng malamig na liwanag. Ang tyrant, na may isang uri ng king beast at prestihiyo, ay lumapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Nararamdaman ni Chen Lei na ang mabangis na hayop na ito ay napakalakas sa laman, at kung ikukumpara sa kanya, ito ay halos nasa gitna ng kawalan. Umuungol, ang mabangis na puting tigre na ito ay umungal muli at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Bakit takot si Chen Lei sa mabangis na hayop, kaya diretsyo niyang sinalubong ng kamao? Boom! Nagpaputok si Chen Lei at sinalubong ang higanteng palad na nakuhanan ng larawan ng puting tigre at hayop. Ang suntok na ito ay tumama sa higanteng palad ng puting tigre. Sa ilang sandali, ang mga bilog ng shockwave na nakikita ng mata ay kumakalat na parang mga alon ng tubig sa lahat ng direksyon. Ang mga shockwave na ito ay may walang katapusang kapangyarihan, saan man sila dumaan. Ang mga higanteng puno o matigas ang ulo na bato, lahat ay nagkapira-piraso ng sabay-sabay. Naramdaman na lamang ni Chen Lei ang isang malaking puwersa na dumarating, at ang kanyang buong katawan ay hindi sinasadyang umatras ng libu-libong metro, at ang kanyang mga paa ay gumawa ng malalim na bangin sa napakatigas na lupa. Ang malaking katawan ng puting tigre ay bumagsak at tumilapon paitaas, hanggang sa tuluyang bumagsak ito sa lupa. Ang puting tigre na ito, sa mga tuntunin ng tunay na lakas, ay bahagyang mas masahol pa kaysa kay Chen Lei. Matapos subukan ni Chen Lei ang tunay na lakas ng puting tigre na ito, naging mas determinado ang kanyang puso. Lumipad siya sa anyo ng isang puting tigre, at sumugod siya patungo sa puting tigre, nanginginig ang kanyang katawan, at hindi inaasahang lumitaw sa likod ng puting tigre. Pagkatapos nito, mahigpit na hinawakan ng kaliwang kamay ni Chen Lei ang balahibo sa pagitan ng leeg ni Bai Ho at hindi binitawan, habang ang kanang kamay ay gumawa ng kamao, isa-isang sumuntok, lahat ay tumatama sa tuktok ng ulo ni Bai Ho. Napakalakas ng kamao ni Chen Lei sa ilang suntok lang, ang mga mata ng puting tigre ay naduraj na sa mga gintong bituin, nahihilo at nahihilo. Umuungol. Ang puting tigre ay nagpakawala ng isang walang katulad na galit na dagandong, patuloy na tumatalon at marahas, sinusubukang ganap na itapon si Chen Lei sa likod nito. Kaya lang parang nakaugat si Chen Lei sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit anong tumalo ng puting tigre, hindi pa rin ito gumagalaw. Sa tuloy-tuloy at nakakakilabot na dalas, ang kanang kamay ay magkasabay pa rin sa pagsuntok, na hinahampas ang puting tigre. Ang puting tigre ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong tulad ng kalangitan, at ang mga sound wave ay dumurog sa nakapaligid na mga bundok at kagubatan, ngunit ito ay nakakalungkot na, pagkatapos ng lahat, ito ay mahirap na takasan ang pag-atake ni Chen Lei. Hoy! Biglang, ang buntot ni Bai Hu, na parang magic whip, ay dumaan patungo kay Chen Lei, sinusubukang hilahin si Chen Lei mula sa kanyang likuran. Sinalo ni Chen Lei ang buntot ng puting tigre sa unang pagkakataon. Ang isang paa ay mahigpit na nakapatong sa likod ng puting tigre, at ang isa pang binti ay itinaas at sinipa na parang kidlat, na tumama lang sa walisin na buntot ng puting tigre. Sa itaas, ang binti na ito ay kasing talas ng kutsilyo, direktang sinisipa ang buntot ng puting tigre. Hindi pa rin tumitigil ang kanang kamao ni Chen Lei, parang magic hammer. Tumama ito ng malakas sa tuktok ng ulo ni Bai Ho. Pagkatapos ng 12 ng suntok, ang napakatigas na ulo ni Bai Ho ay direktang dinurog ni Chen Lei. Boom! Isa na namang suntok iyon.
Matapos ang suntok na ito, agad na sumabog ang ulo ng puting tigre at naging mga pira-piraso sa langit. Sa oras na ito, iniiwasan ni Qianlei ang mga maruruming bagay na ito, at pagkatapos ay tumalon sa lupa. Sa sandaling ito, ang puting tigre ay parang burol, at pagkatapos ay nahulog ito ng husto sa lupa, na gumagawan ng tunog na parang lupa at lupa. Sa pagtingin sa puting tigre na nakahiga sa lupa, direktang inilagay ni Qianlei ang katawan ng puting tigre sa storage ring. Napakahalaga ng puting tigre na ito. Maging ito ay balat ng tigre o mga buto ng tigre, matatawag itong isang mahusay na gamot na pampalakas. Pagkatapos noon, patuloy na sumugod si Qianlei. Pagkatapos maglakbay ng daan-daang milya, nakakita siya ng isang malaking kuweba sa paanan ng matayog na bundok. Pagkatapos ng pagmamasid, natagpuan ni Qianlei ang ilang puting balahibo na nahuhulog mula sa paligid ng kuweba. Ang puting balahibo na ito ay eksaktong kapareho ng balahibo ng puting tigre na pinatay ni Qianlei. Halatang nag-iisa lang ang kuwebang ito, bahay ng puting tigre. Naglakad si Qianlei patungo sa malaking kuweba ng tigre na ito, gustong makita kung mayroong anumang mga kayamanan na dapat kolektahin sa kuwebang tigre na ito. Hindi nagtagal, pumasok si Qianlei sa kuweba ng tigre. Bagamat napakalaki ng tiger cave na ito ay napakatuyo at hindi katulad ng ordinaryong tigre cave. Si Qianlei ay pumasok ng malalim sa yungib ng tigre at natagpuan ito sa pinakamalalim na bahagi ng yungib ng tigre. Kabanata 946 na sakripisyo. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuwebang tigre na ito, mayroon talagang 21 ukit. Ang 21 ukit na ito, bawat inukit, ay mga puting tigre na may iba't ibang hugis, at ang mga puting tigre na nakuha ni Qianlei body refining dew fragments ay parang ilang bahagi. White Tiger Body Refining Technique. Nang makita ni Qianlei ang 21 larawang ito, agad niyang napagtanto na ang 21 larawang ito ay ang mga labi ng pamamaraan ng pagsasanay sa puting tigre. Hindi inaasahan ni Qianlei na mayroong isang fragment ng White Tiger Body Refining Dew dito. Kaya lang, hindi pare-pareho ang pagkakasunod-sunod ng bawat 21 ukit na ito. Kailangang hanapin ni Qianlei ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga ito. Sa ganitong paraan lamang maipapakita ng White Tiger Exercise Technique ang tunay nitong mahiwagang epekto. Ikinaway ni Qianlei ang kanyang palad at direktang hinukay ang 21 ukit na ito mula sa kuweba, at inilagay ang mga ito sa storage ring. Hindi ngayon ang oras para pag-aralan ang White Tiger Body Refining Technique, ngunit kung makakakuha si Qianlei ng 21 larawan ng White Tiger Body Refining Technique sa pagkakataong ito, kahit na hindi ito walang kabuluhan. Hindi inaasahan ni Qianlei na talagang makukuha niya ang White Tiger Body Refining Art sa ganoong lawak. Ang puting tigre na pinatay ni Qianlei ay dapat na nakakuha ng White Tiger Body Refining Technique bago ito mag-evolve sa isang puting tigre. Nakakita si Qianlei ng ilang dilaw na balahibo ng tigre mula sa yungib ng tigre. Malinaw, ang puting tigre na ito ay isang ordinaryong tigre lamang sa kagubatan. Pagkatapos ng gayong pagtatagpo, ito ay naging isang makapangyarihang hayop na maihahambing sa antas ng Woody. Nakuha ang natitirang mga diskarte ng White Tiger Body Refining Technique, ang paglalakbay ni Qianlei ay lubos na nayanig, at ang natitira na lang ay tuklasin ang lihim na kaharian na ito ng madali. Gusto kong makita ang lihim na kaharian na ito at itago ito. Anong pakikipagsapalaran? Sa sandaling ito, sa labas ng sinaunang lupaing ito, maraming makapangyarihang tao mula sa Gintama Bandit Group ang tumingin sa treasure mirror na maaaring magpakita ng impormasyon. Sa panahong ito, halos 20,000 martial artist ang namatay sa isang lihim na mundo. Higit pa rito, bumaba ng malaki ang rate ng pagkamatay ng mga martial artist. Maraming martial artist ang nakahanap ng pinakamahusay na paraan upang mabuhay sa lihim na kaharian na ito. Iyon ay, manatili sa labas ng lihim na kaharian at huwag pumunta sa kailaliman ng lihim na kaharian, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay hindi kailanman makakatagpo ng mga banta sa buhay. Siyempre, ang pananatili sa labas ay magkakaroon ng napakalimitadong pagkakataon at kayamanan. Gayunpaman, ano ang pagkakaiba? Kung tutuusin, pinilit sila, at gaano man kalaki ang kanilang nakuha, hindi sila sa kanila. Bakit sila namamatay? Hindi lang mga Wusheng at Wuzo level powerhouse ang nag-iisip ng ganito,
kundi pati na rin ang Woody-level powerhouses ay ganito ang iniisip. Bilang karagdagan, ilang Martial Emperor-level powerhouses ang nag-iisip pa rin kung paano makakatakas mula sa Gintama Bandits. Siyempre, kung hindi sila makakatakas, ang paghahanap ng paraan para makasali sa Gintama Bandits ang paraan. Pagkatapos ng lahat, kapag naging isang Woody-level powerhouse ka, ang halaga ay magiging mas malaki. Naniniwala ako na ang Gintama Bandit Group ay hindi madaling isuko ang ganoong kapangyarihan. Sa oras na ito, iniisip din ng mga bandido ng Gintama Bandit Group ang problemang ito, dahil sa pamamagitan ng mundo ng mga kayamanan, makikita nila na ang mga martial artist na ito ay halos lahat ay kumikilos sa loob ng isang tiyak na saklaw, at ang saklaw na ito ay nasa paligid lamang nito, sinaunang lupain. Ang bastos na ito, maglakas loob na paglaruan kami. Ang isang Martial Emperor mula sa Silver Soul Bandit Group ay bumantong hininga ng may galit, at ang walang katapusang hangarin sa pagpatay ay umusbong sa kanyang puso. Napagpasyahan niyang huwag pabayaan ang mga mad-ulash na taong ito, at kapag lumabas ang mga taong ito, lahat sila ay papatayin. Mukhang naligaw kami ng kaunti. Ang mga taong ito ay hindi gustong tuklasin ang kailaliman ng sinaunang lupain. Kaya, hindi kailanman magiging masyadong malaki ang ating mga kita. Kung ganito ang kaso, tiyak na hindi makukontento ang amo. Panipi. Sabi ng isang Martial Emperor-level bandit. Narinig ng ibang mga bandido ang salitang boss na binanggit ni Emperor Wu, at nanlamig ang kanilang mga puso. Kung ipinadama nila ang kanilang boss na hindi nasisiyahan, kung gayon ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Anong gagawin? Ilang Martial Emperor-level bandits ang nagtipon para pag-usapan ang solusyon. Mukhang kailangan din nating mag-take ng risk para mabantayan ang mga taong ito. Kung hindi ay makancel talaga ang treasure hunt this time. Ang mga Martial Emperor-level na bandido na ito, pagkatapos talakayin, ay nagpasya na makipagsapalaran sa sinaunang lupain, dahil ang sinaunang lupain na ito ay napakahalaga, at ang kanilang pinuno ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Kung ang mga kilos nila ay sa pagkakataong ito, walang epekto kung gagawin nila, tiyak na mapaparusahan sila. Bueno, dahil lahat ay sumasang-ayon, kung gayon tayo ay papasok sa sinaunang lupain ito. Sa pagkakataong ito ang Martial Emperor-level bandit ang pinuno ng pangkat. Ang huling desisyon ay ang makipagsapalaran sa sinaunang lupain. Pagkatapos, ang mga Martial Emperor-level na bandido na ito ay nagsimulang magdirekta sa kanilang mga general. Sa pagkakataong ito ay kinuha ang halos 70% ng mga bandido, at pumasok sa sinaunang lupain. Sa sandaling makapasok ang mga tulisan na ito sa sinaunang lupain, agad silang nasilaw ng mayamang espiritu at hindi mabilang na mga espiritual na halamang gamot at gamot. Napakaraming mahahalagang gamot dito. Masasabing ang halaga pa lang nitong Treasure Land ay nalampasan na nito ang akumulasyon ng Gintama Bandit Group sa paglipas ng mga taon. Okay, napakaraming kayamanan. Nakatali ang dila ng isang bandido, at lubos siyang nabigla sa nakita sa kanyang harapan. Nakakagulat, ang sinaunang lupain ito ay magiging kabilang sa aking Gintama Bandit Group. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay hanapin ang lahat ng mga scammer na iyon, hayaan silang tuklasin ang landas para sa atin, at alamin ng lubusan. Ang lahat noong sinaunang panahon ay lupa. Panipi. Bagamat labis ding nagulat ang pinuno ng bandido na pinamumunuan, alam niyang ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang kolektahin ang mga kayamanang ito, kundi ang tunay na maunawaan ang sitwasyon sa sinaunang lupain ito. Sa ganitong paraan lamang maaring ang buong upuan ng sinaunang lupain ang lahat ay makukuha bilang pag-aari. Nang pumasok ang mga tulisan na ito sa sinaunang lupain, isang malaking sakripisyo ang ginawa sa isang tribo sa inabandunang estado. Sa oras na ito, ang tribong ito sa desyerto, 10,000 mandirigma, lahat ay nakapalibot sa altar, patuloy na umaawit ng mga salita, lubhang makadiyos, at mayroong 12 malalaking kulungan sa palibot ng altar. Sa loob nito, lahat ay ang mga sakripisyong ginamit sa sakripisyong ito. At ang mga sakripisyong ito ay talagang ang lahat ng mga mandirigma ng tribong ito, mga tao ng tribo na nakuha mula sa Yunhuang Prefecture. Sa bawat panulat, mayroong libu-libong mga nahuli na alipin. Sa kasalukuyan, ang kapalaran ng mga aliping ito ay napapahamak.
Nagsisimula na ang sakripisyo, mga ninuno na baog, pagpalain mo kami, umunlad ang aming tribo, at damaloy ang aming dugo, bigyan mo kami ng mayamang lupain at kayamanan. Isang salamangkero sa isang inabandunang angkan ang sumayaw ng sayaw ng panalangin, na may hawak na bone stick na inukit mula sa sumasayaw na ulo ng tao sa kanyang kamay, na mukhang baliw. Sa pag-aalay, sa wakas, sumigaw ang shaman at nagutos. Biglang, isa-isang lumundag ang libu-libong mandirigma sa disyerto na mahigit 10 metro ang taas, binuksan ang mga kulungan na naglalaman ng mga biktima, at isa-isang nahuli ang mga alipin ng tao, na lahat sila ay nagbuhos ng dugo sa gitna ng altar, ang angkol ng dugo ay gamulong saglit, at isang bahid ng dugo ang nabuo sa isang daanan, na dumiretso sa kawalan. Sa dulo ng kawalan, lumitaw ang isang lihim na kaharian na may masaganang espiritual na enerhiya at kayamanan sa lahat ng dako. Kabanata 947. Sa oras na ito, si Chenlei ay nasa kailaliman ng sinaunang lupain. Biglang, sa kanyang harapan, ang kawalan ay umindayog na parang mga alon ng tubig, na tila nagiging isang sinaunang salamin, na sumasalamin sa isang bagay. Nakita niya ang isang malaking altar, 10,000 mandirigma sa disyerto at hindi mabilang na mga tribo, na nakaluhod sa palibot ng altar, nag-aalay ng mga sakripisyo. At ang sakripisyo ay lahat ng uri, sangkatauhan. Ang mga sakripisyong ito ay inilagay sa mga kulungan, tulad ng mga tupang kakatayin. May mga lalaki, babae, matanda at bata, mukhang manhid. Sila ay itinapon sa pool ng dugo at naging mga sakripisyo. Habang ang mga sakripisyong ito ay itinapon sa pool ng dugo, hindi mabilang na mga mandirigma sa disyerto sa paligid ang tuwang-tuwa. Pagkatapos, tuluyang nawala ang eksena sa harap ng mga mata ni Chenlei. Gayunpaman, ang mga mata ni Chenlei ay naging sobrang lamig. Sigurado siyang hindi ilusyon ang eksenang nakita niya ngayon, kundi totoong pangyayari. Minsang nabalitaan ni Chenlei na ang inabandunang tribo ay mahilig kumain ng tao, at mahilig ding gumamit ng mga lahi ng tao para magsakripisyo sa kanilang mga ninuno. Sa bagay na ito ay walang pinagkaiba sa mga naunang lahi ng dayuhan at karera ng halimaw. Gayunpaman, noong nasa Profound Realm, ang lahi ng halimaw at ang lahi ng tao ay may parehong karaniwang kaaway, at ang lakas ng lahi ng tao ay mahusay din. Sa makatuwid, ang lahi ng halimaw ay hindi nang ahas na hayagang patayin ang lahi ng tao. Gayunpaman, sa rehiyong ito ng Central Region, mayroong libu-libong mga lahi, at ang lahi ng tao ay hindi isang napakalakas na lahi, sila ay may posibilidad na maging biktima. Noong nakaraan, narinig lamang ito ni Chenlei, ngunit hindi pa niya ito nakita ng personal, ngunit ngayon, ang eksenang ito ay aktwal na nangyari sa harap ni Chenlei. Sa sandaling ito, nakaramdam ng labis na galit si Chenlei nang makita niya ang mga tribesmen na naghihintay na katayin at ihain na parang baboy at tupa. Sa oras na ito, siya ay nanumpa na maging malakas, upang ang sangkatauhan ay hindi na maging biktima ng lahi, ngunit ang pinuno ng lahi. Sa sandaling ito, ang layunin ng pagpatay ni Chenlei ay parang kumukulong mantika, gumugulong sa mga alon, na gustong patayin siya sa kabaligtaran. Sa sandaling ito, sa gitna ng tahimik na angkan, itinaas ng shaman na ito ang kanyang skeletal staff at sumigaw ng malakas, "Warrior, tunay na ninuno, ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo na magbigay ng kontribusyon. Sa daang ito, bilasan mo ng buong tapang, pagpapalain ka ng iyong mga ninuno, at magdadala ka ng malaking kayamanan sa tribo, mga mandirigma, tayo ay umalis." Pagkaraan ng ilang sandali, 10,000 mandirigma ng tribo sa disyerto ang isa-isang humakbang sa landas na ipinahiwatig ng liwanag ng dugo, na pumila sa maayos na hanay, nagmamarcha patungo sa misteryosong sinaunang mundo sa dulo ng landas. Sa oras na ito, ang pinuno ng Gintama Bandit Group sa pagkakataong ito, isang malakas na tao sa ika-4 na antas ng Emperor Wu, isa sa 8 dakilang brilyante ng Gintama, ang personal na nagdala ng libu-libong subordinate sa sinaunang lupaing ito. Sa sandaling ang pinuno ng Gintama Bandit Group ay pumasok sa sinaunang lupain, naramdaman niya na ang mga patakaran sa sinaunang lupain ay talagang direktang pinigilan ang kanilang martial spirit, at walang paraan upang magamit ang kapangyarihan ng espiritu. Sa ganoong sitwasyon, ang lahat ng malalakas na tao mula sa Gintama Bandit Group ay nawalan din ng halos 70% ng kanilang lakas.
Gayunpaman, sa oras na ito, wala nang mabangis na hayop sa pasukan, at ang malalakas na lalaki ng Silver Soul Bandit Group ay hindi inatake ng mabangis na mga hayop. Kinaweyan ng pinuno ang kanyang kamay, at saglit na nagsimulang kumilos ang lahat ng bandido ng Gintama Bandit Group, isa-isa, ang squad na nahati kanina. Ang pangunahing layunin ng kanilang pagpunta dito ay hindi upang mangolekta ng mga likas na materyales, ngunit upang malaman ang sitwasyon dito, at pagkatapos ay makahanap ng isang paraan upang ganap na makontrol ang buong sinaunang lupain. Hanggat nakabisado na nila ang gayong sinaunang lupain, tataas ng 10 o 100 beses ang kanilang Gintama Bandit Group. Ang mga bandido ng Gintama Bandit Group ay nagkalat at nagsimulang maghanap ng kanya na kumpay na mahusay na naglaro sa sinaunang lupain, upang subaybayan ang mga kanya na kumpay na ito at hayaan silang gawin ang kanilang makakaya. Hindi nagtagal, ang kapayapaan sa sinaunang lupain ay sinira ng mga bandido ng mga bandidong Gintama, at ang sinaunang lupain ay punong-puno ng sambat at sambat. Higit pa rin ang paraan na ginagamit ng mga bandidong ito sa paghahanap ng mga tao. Mabilis nilang nahanap ang karamihan sa mga kumpay ng kanya na palihim na gumahasa. Pinatay pa nila ang ilang tao sa publiko para magkaroon ng prestihiyo, at nakayuko ang kanilang mga ulo sa lupa. Ang mga bandidong ito ay napakalakas, at kahit nasugpuin ng espiritu, ang mga bandidong ito ay higit na nakahihigit sa kalikasan, lalo na ang mga bandido sa bawat pangkat, lahat sila ay may 1 o 2 martial arts level na bandido na nakaupo sa bayan, not to mention ordinary cannon fodder martial maaaring makipagkompetensya ang mga artista. Kapag nadiskubre ang mga martial artist na ito, sa ilalim ng pananakot ng mga bandidong ito, dapat silang pumunta sa kailaliman ng sinaunang lupain. Kaya lang, sa kailaliman ng sinaunang lugar na ito, ang mga malalakas na halimaw ay nasa lahat ng dako, dahilan upang ang mga martial artist na ito ng canyon fodder ay magdusa ng mabibigat na casualty. Kahit ilang bandido mula sa Silver Soul Bandit Group ay namatay sa halik ng halimaw. Kaya lang, napakabangis din ng mga bandido ng Silver Soul Bandit Group. Hindi sila natatakot sa mga casualty. Kahit na sila ay namatay, kailangan nilang pagbantaan ang lahat na pumunta sa kailaliman ng sinaunang lupain, na gustong alisin ang sitwasyon ng sinaunang lupain ito. Intindihin ng malinaw. Habang ang mga bandido ng Gintama Bandit Group ay nag-iimbestiga sa buong sinaunang lupain, isang **** passage ang biglang lumitaw sa isang tiyak na espasyo sa sinaunang lupain ito. Isang pangkat ng mga mandirigma sa disyerto ang lumitaw. Lumabas sa pasukan at pumasok sa sinaunang lupain. Ang mga mandirigma ng lahi ng disyerto na ito, pagkatapos na makapasok sa sinaunang lupain, ay natanto din ang kakaiba ng sinaunang lupain, na talagang may malaking epekto sa pagsupil sa kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, walang pakialam ang mga mandirigma ng Desolate Race, dahil ang pinakamatibay na lugar ng Desolate Race ay nasa laman. Kung tungkol sa lakas ng kaluluwa, masasabing ito ang kanilang kahinaan. Ang mga liblib na mandirigmang ito, ang kanilang nililinang, ay ang mga buto, at ito ang pinagmumulan ng kanilang pinakamalakas na kapangyarihan. Sa madaling salita, ang pinakamalakas na bahagi ng mga mandirigma ng lahi sa disyerto ay nasa kanilang mga buto. Sa mga karera sa disyerto, nahahati sila sa mga mandirigma ng butong bakal, mga mandirigma ng buto ng tanso, mga mandirigma ng buto ng pilak, at mga mandirigma ng buto ng ginto. Sa pagkakataong ito, ang mga pumasok sa sinaunang lupain ito ay ang pinakamalakas na mandirigma sa mga tribo ng disyerto. Karamihan sa kanila ay mga Silver Bone Warrior na may 9 na pattern, at ang ilan ay may 2 pattern at 3 pattern. Golden Bone Warrior na may mga tato. Ang isang gintong sundalong buto na may 1 pattern ay katumbas ng unang antas ng Emperor Wu ng sangkatauhan, at ang isang gintong sundalong buto na may 2 at 3 pattern ay katumbas ng 2 at 3 palapag ng Emperor Wu ng sangkatauhan, ngunit sa katunayan, isa lamang na 2 pattern na gintong buto na sundalo ang mas malakas kaysa sa mga tao ang pangalawang antas na malakas ng Woody human race. Mahirap para sa ordinaryong Woody na talunin ang ulo ng 2D pattern Golden Bone Warrior. Ang mga mandirigmang ito ng tribo sa disyerto, sa sandaling makapasok sila sa sinaunang lupain, naramdaman nila na ang sinaunang lupain ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tunay na isang lugar na puno ng langit, materyales at kayamanan.
Masasabing kung iligtas ang mga kayamanan dito ang pagbabalik sa kanila ay tiyak na magpapaunlad ng kanilang tribo, at sa loob ng ilang daang taon man lang, hindi na magkukulang sa iba't ibang materyales. Alisin ang lahat, walang iwanan. Ang tatlong pattern na Golden Bone Warrior ay masasabing pinuno ng operasyong ito. Sa pamamagitan ng isang malaking alon, inutusan niya ang mga sundalo sa ilalim ng kanyang utos na magsimulang kumilos ng malaya at alisin ang lahat ng mga kalakal sa sinaunang lupaing ito, wala kahit isang mahalagang bato. Ang mga mandirigma ng mga inabandunang tribong ito ay agad na naghiwa-hiwalay, pagkatapos ay nagsimulang magnakaw kung saan-saan. Masasabing lahat sila ay mga veterano sa negosyong ito, at hinding-hindi sila mag-iiwan ng kahit isang piraso ng damo saan man sila magpunta. Mahalagang kayamanan. Kabanata 948 Masakit na pagpatay. Ang lumang kasabihan ay hindi malaki o maliit. Ang mga galaw na ginawa ng maraming mandirigma ng angkan sa disyerto ay mabilis na pumukaw sa pagka-alerto ng mga bandido mula sa Gintama Bandit Group. And those cannon fodder class martial artists, syempre, hindi maiiwasan na makaharap nila itong mga abandonadong sundalo. Patayin. Ang mga mandirigma ng lahi ng disyerto, nang makatagpo sila ng mga martial artist ng lahi ng tao, ang dalawang panig ay nagsimulang direktang makipaglaban ng walang anumang dahilan. Biglang umagos ang dugo sa mga ilog, at ang mga martial artist na ito ng sangkatauhan ay namatay ng kalunos-lunos sa kamay ng mga mandirigmang disyerto. Dapat mong malaman na ang mga martial artist na ito ng human race, sa isang kapaligiran kung saan pinipigilan ang mga espirito, imposible para sa kanila na maging mga kalaban ng mga mandirigma sa disyerto na ang mga katawan ay ang pangunahing direksyon ng paglilinang. Sa partikular, ang mga martial artist ng human race, ang kapangyarihan ng Horcruxes, martial souls, at True Gang ay saliado na lahat, kahit ang mga bandidong ito ng Gintama Bandit Group, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, ay nakaharap sa mga mandirigma ng Desert Race ay isang dead end. Isa. At ang mga mandirigmang wild race na ito, pagkatapos patayin ang mga lahi ng tao, lahat sila ay labis na nasa sabik. Masasabi nilang buong taon silang nakikipaglaban sa sangkatauhan, at hindi pa sila nakatagpo ng gayong mahinang lahi ng tao. Bigla, ang mga mandirigmang ito ng sangkatauhan ay nakalimutang kunin ang mga kayamanan, at lahat sila ay nagsimulang manghuli sa mga lahi ng tao na ito. Dapat mong malaman na ang mga mandirigma ng lahi ng disyerto ay uhaw sa dugo at mahilig makipagdigma. Sa sandaling makatagpo sila ng isang labanan, madalas silang magseselos, makakalimutan ang lahat, at tanging ang labanan sa kanilang mga mata. Sa ganitong paraan, maging ang Gintama Bandits o ang cannon fodder martial artists na na-conscript, kailangan nilang makipaglaban sa mga mandirigmang ito sa disyerto. Alam mo, kung hindi sila haharap sa isang labanan, kung gayon ang kailangan nilang harapin ay isang panig na patayan. Ang pagharap sa isang grupo ng nakikipaglaban na mga baliw tulad ng angkan ng disyerto, ang mga bandido nitong grupong bandidong Gintama, ay sobrang nanlumo. Napakalihim ng sinaunang lupain, paano kaya magkakaroon ng malalayong tribo na tirahan? Sa oras na ito, naramdaman din ni Chenlei ang kakaiba ng sinaunang lupain. Sa kanyang mga tainga, ang tunog ng matinding labanan ay nasa lahat ng dako. Ang ganitong uri ng tunog ay daan-daang beses na masiksik kaysa sa mga nakaraang araw. Dapat mayroong ilang hindi kilalang mga pagbabago. Si Chenlei ay hindi na pumasok ng malalim sa sinaunang lupain. Una, naramdaman niya na ang mas malalalim na bahagi ng sinaunang lupain ay nasa panganib na nagpapatakot sa kanya. Kung patuloy siyang lumalim, baka hindi na siya maka-atres. Bukod doon, nais din niyang malaman kung ano ang nangyari sa sinaunang lupain na ito at kung gaano ito kasigla. Tumalikod si Chenlei at nagmamadaling lumabas ng sinaunang lupain. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay natuklasan niya ang sanhi ng kaguluhan sa sinaunang lupain ito. Sa sinaunang lupain ito, may mga sundalo mula sa Desolate Race. Hindi katakataka na may mga tunog ng away kung saan-saan. Sa oras na ito, nakita ni Chenlei na sa sinaunang lupain na ito, maraming siyam na pattern na Silver Bone Warrior ang nakapalibot sa 12-dosenang mga martial artist sa antas ng uso. Kung nasa labas, ang 12-dosenang martial artist na ito ay dapat na madaling patayin ang mga inabandunang mandirigmang ito. Gayunpaman, sa epong espiritong kapaligiran na ito,
ang 12-dosenang mga martial artist class na martial na mga ninuno ay halos walang kapangyarihang lumaban, tulad ng mga tupang kakatayin, sila ay napaliligiran at pinatay ng mga inabandunang mandirigmang ito. Hindi man lang makatakas. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, sa kanyang isipan, naalala niya ang nakita niyang eksenang sakripisyo. Naramdaman na lang niya ang pagdaloy ng dugo, at hindi na niya napigilan, at sa wakas ay nagkusa. Nakita ko lang si Chen Lei na naging electric light, at dumiretso siya palabas ng masukal na kagubatan, hinampas ang palad sa likod ng isang Silverbone warrior na lahi sa disyerto. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang Silverbone warrior ng Desert Clan ay direktang dinurog ni Chen Lei, naging hindi mabilang na piraso ng laman, at sumabog sa lahat ng direksyon. Ang biglaang pagbabago ay hindi lamang naging sanhi ng ilang iba pang mga mandirigma sa disyerto na nataranta, ngunit kahit na ang 12-dosenang mga martial na ninuno na bawat isa ay napapaligiran at pinatay ay hindi alam kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, si Chen Lei ay walang kaunting pagkaantala. Tumalikod siya at pinatay ang iba pang mandirigma ng tribo sa disyerto. Ang kamalayan sa labanan ng mga inabandunang mandirigmang ito ng tribo ay talagang napakatalas. Bagamat ang biglaang pagsulpot ni Chen Lei at ang pagpatay sa isa sa kanilang mga tribo ay nagulat sa kanila, sa isang iglap, ang mga inabandunang tribal warrior na ito ay nagulat. Nag-react silang lahat at humarap sa pag-atake ng kalaban. Sa sandaling mag-react sila, ang mga inabandunang mandirigmang ito ay handang lumaban. Sa sandaling ito, nakita ng mga inabandunang mandirigmang ito si Chen Lei na nagmamadaling lumapit, isa-isang ngumisi, ngiting parang multo, at malupit na binati si Chen Lei. Talagang lumalaban, hindi alam ng mga mandirigma ng tribo sa disyerto kung ano ang ibig sabihin ng pag-atras. Ang mga mandirigma ng desert race na ito ay sumugod kay Chen Lei, at sinuntok ni Chen Lei ang isa sa mga mandirigma ng desert race. Nang makita ng inabandunang tribe warrior na ito si Chen Lei na maglakas loob na hawakan siya ng pisikal, hindi siya umatras. Kinuha niya ang isang kamao ng 5 o 6 na beses na mas malaki kaysa kay Chen Lei, at hinampas ito ng isang kamao. Katsoka, ang tunog ng mga sirang buto na nagparamdam sa mga tao ng sakit ng ngipin ay naililipat, at malinaw itong umalangaw-ngaw sa mga tainga ng lahat. Ang kamao ng mandirigmang disyerto na ito, kasama ang mga buto sa braso, ay nabasag lahat sa simula. Kasabay nito, naramdaman ng disyerto na mandirigma ang pagdating ng isang malakas na puwersa, at ang kanyang katawan ay hindi na makatayo ng matatag, nang hindi sinasadyang lumipad pabalik. Sa likod ng disyerto na mandirigmang ito, agad siyang binati ng ibang mandirigma sa disyerto, sinusubukang harangan ang sugatang kasama. Boom! Ang dalawang abandonadong mandirigma ay nabangga sa isa't isa sa isang iglap, at ang isa pang inabandunang mandirigma ay naramdaman lamang ng isang napakalaking at walang katulad na kapangyarihan mula sa kanyang kasama, na naging dahilan upang hindi na siya makalaban. Sa isang iglap, ang mga buto ng kanyang buong katawan ay halos lahat nabali. Ang dalawang desyerto na mandirigma na nahulog sa lupa ay nabigla sa masaganang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon na bumagsak sila sa lupa, wala silang hininga at binawian ng buhay. Atmosfera. Sa oras na ito, ang natitirang mga mandirigma ng tribo sa disyerto ay hindi alam kung ano ang takot. Isa-isa silang humawak ng malalaking armas at naglaslas patungo kay Chen Lei. Tumayo si Chen Lei at iniwasan ang mga pag-atake ng mga inabandunang sundalong ito. Ang mga pag-atake ng mga inabandunang mandirigmang ito ay simple, direkta, at lubhang mabagsik. Bagaman hindi sila masyadong sophisticado, sila ay nakamamatay. Kaya lang, kapag kaharap si Chen Lei na may malakas na karanasan sa pakikipaglaban, ang kapangyarihan ng mga ganitong paraan ng pag-atake ay lubhang nababawasan. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi mahawakan ang mga sulok ng damit ni Chen Lei. Ang katawan ni Chen Lei ay parang isang multo, na nagiging tipak ng usok na kumulo sa ilang mga inabandunang tribal warrior. Matapos iwasan ang mga pag-atake ng ilang inabandunang tribe warriors, si Chen Lei sa halip ay nagtantrum at madaling pinatay ang mga inabandunang tribal warrior. Kung tutuusin, ang mga inabandunang mandirigmang ito, sa pinakamaganda, ay kumpara sa pinakamataas na kapangyarihan ng mga ninuno ng militar ng sangkatauhan, at ang agwat sa pagitan ni Chen Lei at Chen Lei ngayon ay masyadong malaki.
Sa ilalim ni Chen Lei, hindi sila makahawak ng mahabang panahon. Kabanata 950 Pangangaso. Mahigit sa 100 inabandunang mandirigma ang nakakita kay Chen Lei na huminto at hindi nag-isip. Akala lang nila ay naubos na ang swerte ni Chen Lei, at lahat sila ay sumugod kay Chen Lei. Kaya lang, nang ang mahigit 10 abandonadong mandirigma na ito ay lumapit kay Chen Lei sa loob ng 100 metro, bigla nilang naramdaman na nagbago ang eksena sa kanilang harapan. Ang ilan sa kanila ay lumitaw sa isang malago na kagubatan, at ang ilan sa kanila ay tumuntong sa malago na kagubatan. Sa tuyong disyerto, ang ilan ay parang pumasok sila sa isang ilog, at ang ilan ay parang pumasok sila sa isang bundok. Ang Desert Clan Warrior na ito ay direktang humakbang sa formation, at biglang nagiba ang pakiramdam. Sa isang iglap, mahigit 100 tao ang nawala ng ugnayan sa isa't isa. Ang mga inabandunang sundalong ito, dahil sa mahina nilang espiritu, ay napakadaling matrap sa ganitong uri ng ghost formation. Sa katunayan, sa isang kapaligirang tulad nitong sinaunang lupain, kahit na ang mga karera na may malalakas na espiritu, dahil sa pagsupil sa kapangyarihan ng espiritu, ay hindi matutuklasan ang pormasayo na inilatag ni Chen Lei. Sa sandaling ang mahigit 10 mandirigma ng tribo sa disyerto ay pumasok sa pormasayo ni Chen Lei, napagpasyahan na nila ang kanilang kapalaran. Ang mga liblib na mandirigma na ito, sa sandaling ito, ay napagtanto din na sila ay mali, isa-isa, iwinagayway ang mga espada sa kanilang mga kamay, naglalaslas ng galit, sinusubukang kumawala sa lahat ng uri ng mga ilusyon. Ang mga inabandunang mandirigmang ito ay nagkaroon ng karanasan na matrap sa mga ilusyon at pormasayon noon. Ang pinaniniwalaan nila ay ang paglusong ng may lakas at ang paglagpas sa 10,000 batas ng may lakas. Siyempre, ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi masasabing mali, ngunit ang lakas ng mga mandirigma ng angkan ng disyerto ay hindi pa sapat. Hindi pa nila naaabot ang larangan ng paglabag sa 10,000 batas, at masunurin lamang silang makulong sa malaking pormasayon. Sa sandaling ito, si Chen Lei, nang makitang nagkabisa ang pormasayon, ay nagpakita sa harap ng isang mandirigma na may gininto ang pattern ng buto habang nanginginig ang kanyang figure. Nakita ng mandirigmang may gininto ang bone pattern ng Desert Clan si Chen Lei. Bakit hindi niya maintindihan na siya at ang iba ay nahaharap sa ganoong sitwasyon? Dapat ay multo ito ni Chen Lei. Sa oras na ito, tumingin siya kay Chen Lei at hindi nagsalita ng marahas na hinampas ng kapatid sa kanyang kamay si Chen Lei. Ang figure ni Chen Lei ay parang kuryente, na nagiging isang magaan na usok, nakakabit sa talim ng palakol ng mandirigmang may gininto ang buto, nanlaloko sa walang laman na pinto ng mandirigmang ito, at tinamaan ang mga gintong buto sa isang suntok. Sa guya ng sundalo. Nabasag. Ang buto ng guya ng Golden Bone Warrior na ito ay direktang nabali sa suntok ni Chen Lei. Maya-maya, ang Golden Bone Warrior na ito ay sumuray-suray at halos mawalan ng balanse. Gayunpaman, ang mga mandirigma ng lahi sa disyerto ay hindi ikinahihiya na ipinanganak bilang mga mandirigma. Ang kanilang kamalayan sa pakikipaglaban ay halos naging likas na sa kanila. Kahit natamaan sila ng husto, hindi nawala ang kanilang sentro ng grabidad. Sa halip, inilagay nila ang lakas ng kanilang buong katawan sa kabilang binti ang laban ng palakol sa kanyang kamay ay hinampas ng paalang. At si Chen Lei ay parang mga katkan, hindi makapagbigay ng anumang lakas. Sa tulong ng malakas na hanging dala ng higanting palakol ng abandonadong sundalo, muli siyang lumutang, iniiwasan ang buong puwersa ng abandonadong sundalong ito, isang atake. Pagkatapos noon, lumitaw si Chen Lei sa likod ng mandirigmang disyerto, at tinamaan ng isang daliri ang gulugod ng mandirigma ng disyerto. Ang malaking puwersa ay direktang pinutol ang gulugod ng mandirigma sa disyerto. Ang mga buto sa katawan ng mga inabandunang mandirigmang ito ay naging maputlang ginto sa pamamagitan ng paglilinang, na may mga gintong pattern sa mga ito. Gayunpaman, kahit na ganoon, nakaharap sa malakas na lakas ni Chen Lei na maihahambing sa ikatlong antas ng Emperor Wudi, ito ay sa isang iglap, patay. Umuungol. Ang Desert Clan Warrior na ito ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong na kasing sakit ng bone marrow, at ang higanting palakol sa kanyang kamay ay tumangay pabalik, na humahampas kay Chen Lei. Bahagyang tumalon si Chen Lei at iniwasan ang dumadagandong na suntok.
Nakapatong na ang kanyang katawan, nakayuko ang kanyang mga tuhod at tumama ang kanyang tuhod sa likod ng leeg ng inabandunang sundalo. Napakalakas ng suntok ni Chen Lei na direktang nabali ang leeg ng inabandunang sundalong ito, at ang malaking ulo ay tumagilid, na konektado lamang ng isang layer ng laman. Nakatanggap ng isang malakas na suntok, kahit na ang sigla ng Desert Warrior na ito ay kasing lakas ng isang mabangis na hayop, namatay siya sa isang iglap. Hindi nagtagal at napatay ni Chen Lei ang disyerto na mandirigmang ito. Matapos patayin ang inabandunang mandirigmang ito, si Chen Lei ay agad na sumunod sa ilang mga patakaran upang gumawa ng ilang hakbang pasulong. Ang eksena ay naging ilusyon, at siya ay direktang lumitaw sa harap ng isa pang inabandunang mandirigma. Ang abandonadong sundalong ito, matapos makita si Chen Lei, ginamit din niya ang kanyang sandata para patayin si Chen Lei nang walang sabi-sabi. Natural, hindi mabigatan ni Chen Lei ang mga inabandunang mandirigmang ito, at sa isang sandali, papatayin niya ang mga inabandunang mandirigma. Ginamit ni Chen Lei ang pamamaraang ito, ang madaling una ay sinundan ng mahirap. Wala pang isang stick ng insenso, lahat ng 9 na mandirigma na may gininto ang buto ay pinatay ni Chen Lei. Sa malaking formation ngayon, 2 na lang ang natitira, mandirigman ng gintong buto. Ang 23 pattern na Golden Bone Warrior na ito ay katumbas ng 3 antas na woody na malakas sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang kanilang pisikal na lakas ay mas malakas kaysa sa karaniwang woody na 3 antas na malakas. Para kay Chen Lei, siguradong 2 silang magkaaway. Sa oras na ito, nakaupo si Chen Lei na nakakrossleg sa isang malaking hanay, lumunok ng ilang mga tabletas upang maibalik ang pisikal na lakas at enerhiya, at inayos ang kanyang kalagayan sa pinakamahusay. Noon lamang siya sumunod sa isang tiyak na posisyon at patuloy na tinatak ang kanyang mga paa. Nagpakita sa harap ng 3 pattern na Golden Bone Warrior. Ang inabandunang Tribe Warrior na ito na may 3 patterned Golden Bones ay halos isang sukat na mas maliit kaysa sa iba pang mga inabandunang mandirigma. Sa katunayan, ito ang pagpapakita ng sobrang siksik na kapangyarihan sa mga inabandunang mandirigmang ito ng tribo. Mas malakas ito, malakas, in terms of body shape pero makapal. Matapos lumitaw si Chen Lei sa harap ng Golden Bone Warrior na ito, hindi agad inatake ng Golden Bone Warrior na ito si Chen Lei, ngunit tumingin kay Chen Lei nang may matinding takot. Natural na alam ng mga Golden Bone Warriors na ito kung gaano kakilakilabot ang mga celebrity men na hinabol at pinatay nila. Sa kapangyarihan ng kanilang laman, nakapatay sila ng daan-daang mga ito. Ang gayong tao ay hindi maaaring maging maingat. Baguhin. Sa oras na ito, itinuon din ni Chen Lei ang kanyang atensyon sa sundalong ito nang gininto ang buto. Si Chen Lei at ang Golden Bone Warrior na ito ay nakatayo lang sa isang pagkapatas sa isang sandali, at pagkatapos ay halos sabay na gumalaw, na nagmamadaling palapit sa isa't isa. Boom! Nagbanggaan ang mga palad ni Chen Lei at nitong Golden Bone Warrior. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kanilang pagkikita, na naging buhawi, at patuloy na umiikot. Para naman kay Chen Lei at sa mga Golden Bone Warrior ng tribong desyerto, sabay-sabay silang umatras ng 12-dosenang hakbang, at pagkatapos ay muling nagpatatag. Sa laban na ito, hindi ginamit ni Chen Lei o ng mga Golden Bone Warrior ng tribo sa disyerto ang kanilang buong lakas, ngunit naglunsad lamang ng mga pansamantalang pag-atake. Pagkatapos ng toksong pag-atake na ito, si Chen Lei man ito o ang 3 pattern na Golden Bone Warrior ng angkan ng disyerto na ito, nararamdaman nila na ang kalaban ay ang sarili niyang malakas na kaaway. Matagal nang alam ni Chen Lei na ang pisikal na lakas ng Desolate Clan ay kinakailangan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pisikal na lakas ng Desolate Clan ay talagang napakalakas. Ang pagkabigla sa puso ng mga mandirigma ng gintong buto ng inabandunang lahi ay lalong hindi masabi. Dapat mong malaman na ang lahi ng tao ay kilala sa pisikal na kahinaan nito, ngunit ang celebrity race na nasa harap niya ay lumabag sa pagsasanay noon. Kabanata 951. Ang Golden Bone Warrior na ito ng Huang Clan, bagamat nabigla sa lakas ni Chen Lei sa kanyang puso, ay hindi naisip na tumakas. Magkaroon ng kamalayan na kung ang isang inabandunang mandirigma ay haharap sa isang mandirigma ng tao, at kung ang mandirigmang ito ay hindi pa rin makagamit ng kapangyarihan ng kaluluwa at kailangang tumakas, tiyak na ito ay magiging lubhang nakakahiya.
Kung ibabalik sa inabandonang tribo, tiyak na minamaliit siya ng lahat. Kahit walang nakakaalam, ang sundalong ito mismo ay galit na galit sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ang mga Wild Clan Golden Bone Warriors na ito ay hindi nag-atubili. Matapos subukan ang lakas ni Chen Lei, hindi siya umatras, ngunit direktang inatake si Chen Lei. Sa mga kamay ng mga inabandonang sundalong ito, nagsasayaw ang mga nilutong patpat na tanso. Ang lutong tansong stick na ito ay tila huwad mula sa ilang uri ng sagradong tanso, o hindi huwad, ngunit natural na nakataas. Isang espiritual na mandirigma. Hindi alintana kung ang nilutong tansong stick na ito ay hibawging, gayunpaman, ito ay napakalakas at nakakatakot. Kapag gumagalaw, ang buong walang laman ay mag-vibrate gamit ang stick. Ang porma sayon sa ilalim ni Chen Leibo ay ang kapangyarihan ng lutong tansong stick na ito sa ibaba, may mga palatandaan ng pagbubukas. Kahit na ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mga liblib na tribong Golden Bone Warriors ay magaspang pa rin. Mabagsik, simple at bastos, ngunit ang bilis ay napakabilis, at kaunti pa, ang mga instinct ng mga liblib na mandirigmang ito ng tribo ay napakasensitibo. Chen Lei katawan bagaman ang batas ay hindi mahuhulaan, ngunit laban sa patterned Golden Bone Warriors ang tatlong ito ay hindi katanggap-tanggap. Anumang oras ay haharinjan ng nilutong tansong patpat sa mga kamay nitong mga mandirigma ng tribo sa disyerto. Biglang napagtanto ni Chen Lei na ang tatlong pattern na Golden Bone Warrior na ito ay talagang isang bihirang henyo sa mga tribo ng disyerto, kung hindi ito magiging napakahirap. Sa katunayan, ang tatlong pattern na Golden Bone Warrior na ito ay isa nga sa pinakamahuhusay na henyo sa tribo. Kahit bata pa siya, may pambihirang record siya. Isa na siyang mapagpasyang master sa clan. Sa mga batang mandirigma sa Rango, nakagawa sila ng magagandang tagumpay sa nangungunang 10. Sa pagkakataong ito, kung mapatay si Chen Lei, kung gayon ang kanyang mga pagsasamantala sa militar ay tataas ng husto, at inaasahang hamanin pa niya ang trono ng pinuno ng kabalyero. Sa makatuwid, ang mga inabandonang sundalong ito ay nakikipaglaban kay Chen Lei sa sandaling ito. Masasabing ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ang iniisip lamang ay ang pagpugot sa ulo ni Chen Lei sa lalong madaling panahon. Kaya lang sobrang bilis ni Chen Lei, kasing bilis ng kidlat. Isinayaw ng abandonadong sundalong ito ang nilutong tansong stick sa kanyang kamay sa isang malaking anino, ngunit hindi pa rin niya maalis ang kalahati ng mga damit ni Chen Lei. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Chen Lei na maging pabaya. Nararamdaman niya na ang nilutong tansong baras sa mga kamay ng inabandonang sundalong ito ay napakalakas, at ang nilutong tansong baras ay inukitan ng hindi mabilang na komplikadong mga pattern, o, ang mga linyang ito ay hindi inukit sa kinabukasan, ngunit natural na nilikha. Ang mga pattern na ito ay may kakayahang magpalabas ng malalakas na force field habang sumasayaw. Sa ilalim ng force field na ito, halos ang buong lugar ay nagiging force field vortex, na ginagawang mas malaki ang escape space ni Chen Lei. Paliit ito ng paliit. Hindi lang iyon, mararamdaman pa ni Chen Lei na ang ganitong uri ng force field ay mayroon ding mahiwagang epekto ng paglamon ng mga espiritu. Kung ang mga ordinaryong martial artist ay makatagpo ng gayong larangan ng puwersa, natatakot ako na sila ay direktang lamunin ng kakaibang puwersang ito, patlang. Sa pagharap sa napakalakas na nilutong tansong stick na ito, si Chen Lei ay napakaingat, dahil nararamdaman ni Chen Lei na ang nilutong tansong stick na ito ay napakalakas, kahit na ang kanyang katawan ay napakatigas sa sandaling ito, maaaring hindi niya ito mabuhat. Makakuha ng hit mula sa lutong tansong stick na ito. Gayunpaman, may pasensya si Chen Lei. Matyaga niyang hinawakan ang mandirigmang ito mula sa angkan ng disyerto, hinahanap ang kanyang mga kapintasan. Ang mga gintong mandirigma ng buto ng tribo sa disyerto, pagkatapos ng napakatagal na hindi epektibong pag-atake, ay unti-unting nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Noon, kahit gaano kalakas ang kalaban, sa ilalim ng kanyang pinakamamahal na mandirigma, madudurog siya sa laman sa ilang pakulo lang, ngunit ang tanyag na tao sa kanyang harapan, ay parang isang munting unggoy, tumatalon-talon, ngunit hindi man lang niya makuha ang isang sulok ng kanyang damit, na nagpapabaliw sa mga henyong mandirigma ng tribo ng disyerto. Dapat mong malaman na ang Desolate Race ay isang irritable race. Sa kasalukuyan, hindi niya kayang labanan si Chen Lei Xiu.
Ang mga Golden Bone Warriors na ito ng Desolate Race ay natural na nakakaramdam ng tuyong hangin. Sa sandaling ang kanyang kalooban ay naging tuyo, ang kanyang kahinaan ay natural na nahayag. Para sa isang malakas na tao tulad ni Chenlei na may napakayamang karanasan sa pakikipaglaban, maaari niyang maunawaan ang kaunting kahinaan, at pagkatapos ay paunlarin ito ng walang hanggan, at sa wakas ay gawing susi sa tagumpay o pagkatalo. Sa sandaling ito, natural na naramdaman ni Chenlei na ang disyerto na mandirigma ay may kahinaan sa kanyang estado ng pag-iisip, at nang walang anumang pag-aalinlangan, diretsyo niyang nahawakan ang kapintasan sa disyerto na mandirigma at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake. Sa isang kisap mata, natapakan ni Chenlei ang tatlong palad at sinuntok ang inabandunang mandirigma. Bagaman ang pisikal na depensa ng inabandunang mandirigmang ito ay walang cap-ores, pagkatapos na tamaan ni Chenlei ng tatlong palad at isang suntok, ang lahat ng mga panloob na organo ng buong katawan ay nanginginig at nawalan ng tirahan, at maging ang mga buto ng binti ay nanginginig at nalaglag, basag. Dahil dito, biglang hamina ang bilis at lakas ng pag-atake ng mga mandirigmang ito ng tribo sa disyerto. Para kay Chenlei, siya ay kalmado at mahinahon pa rin, nakikipaglaban sa mga inabandunang mandirigmang ito, at ilang beses na sinasamantala ang mga kahinaan ng mga inabandunang mandirigmang ito upang iwan ang mga inabandunang mandirigmang ito na may ilang mga pinsala. Unti-unti, palaki ng palaki ang bentahe ni Chenlei, at kitang-kita na ang kawalan ng mga abandonadong sundalong ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, sinubukan ng mga mandirigmang ito sa disyerto ang kanilang makakaya upang mapagtagumpayan ang hindi magandang sitwasyon. Sa kasamaang palad, si Chenlei ay napaka-experience. Sa labanan, siya ay mas kalmado kaysa sa pinaka-advanced na makina. Nang walang anumang mga pagkakamali, ang disyerto na mandirigmang clan na ito ay hindi makahanap ng pagkakataon na mapabuti ang hindi magandang sitwasyon. Hoy! Biglang, sinamantala muli ni Chenlei ang isa pang pagkakataon, at ang Shaking Mountain Seal ay pinatong ng higit sa 10 beses sa isang iglap, at tumama sa likod ng inabandunang tribe warrior. Bitik. Sa isang malakas na putok, ang malabundok na likod na ***** ng disyerto na mandirigma ng tribo ay bumagsak sa isang iglap sa ilalim ng malakas na pag-atake na ito, at ang kanyang gulugod ay direktang nabali ng marka ni Chenlei na nanginginig sa bundok. Ang mapanglo na mandirigma ay umungal, at isang mahinang gintong liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Kahit na ang kanyang gulugod ay nabali ni Chenlei, nagtataglay pa rin siya ng napakalakas na kapangyarihang panlaban. Ang mga gintong pattern sa kanyang katawan ay lumiwanag, na sumusuporta sa kanyang malakas na katawan. Kaya lang, ang inabandunang mandirigmang ito ay hindi kalaban ni Chenlei sa kanyang kapanahunan, at ngayon siya ay malubhang nasugatan, lalo pa ang isang bahagyang banta kay Chenlei. Iniwasan ni Chenlei ang marahas na sandali ng malungkot na mandirigmang ito. Pagkaraang bumagsak ang kanyang momentum, muli niyang sinalsal ang inabandunang sundalo. Sa huli, sinamantala ni Chenlei ang pagkakataon at winasak ang selyo ng bundok sa likod ng ulo ng mandirigmang disyerto. Sa sobrang lakas, bigla niyang dinurog ang ulo ng disyerto na mandirigma sa isang bulok na pakwan. Ang henyong mandirigma ng tribo ng disyerto, ay itinulak ang gintong bundok at nahulog mula sa haligi ng jade, nontog at bumagsak ng husto sa lupa, humihingal. Sa oras na iyon, pawis na pawis si Chenlei, humihingal, lumawak ng husto ang kanyang mga baga, humihinga sa sariwang hangin. Ang labanang ito ang pinakanakakapagod na naramdaman niya. Ang lakas ng katawan niya halos puro chi. Nang ito ay maubos, ang pisikal na lakas ay ganap na naubos, na nagpapakita na ang lakas ng mandirigmang ito ng tribo sa disyerto ay talagang napakalakas. Kabanata 952. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Chenlei at inayos saglit ang kanyang paghinga, pagkatapos ay nag-stabilize ng kaunti, pagkatapos ay direktang uminom ng ilang mga table tas upang maibalik ang pisikal na lakas, at gumon. Ang labanang ito ay isa ring malaking pagsubok para kay Chenlei, ngunit sa huli, nakaligtas siya. Sa oras na ito, nagkaroon ng pagkakataon si Chenlei na suriin ang trepeo. At ang pagpatay sa henyong ito at makapangyarihang tao ng lahi ng disyerto, ang pinakadakilang samsam sa digmaan, ay walang iba kundi isang nilutong patpat na tanso. Nang hawakan ni Chenlei ang nilutong copper stick, naramdaman niyang bahagyang lumubog ang kanyang braso.
Dapat mong malaman na sa oras na ito ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Maging ang napakalaking bundok ay madaling makuha at itapon. Gayunpaman, ang lutong tansong stick na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng isang uri ng mabigat na pakiramdam, ang bigat nito, lubhang kahanga-hanga. Nang hawakan ni Chen Lei ang nilutong copper stick sa kanyang kamay, naramdaman niya ang malamig na sandali sa kanyang kamay. Ang lutong tansong stick na ito ay pula tanso na may napakasalimuot na pattern dito. Sa sandaling ito, ang nilutong tansong pamalo ay may diameter na 1 metro at may haba na mga 7 o 8 metro sa mga kamay ni Chen Lei, ito ay itinuturing na isang higanti. Sa katunayan, ito ay sandata ng isang mandirigma sa disyerto. Sa pangkalahatan, ang mga mandirigma sa disyerto ay higit sa 10 metro ang taas. Ang lutong tansong stick na ito ay likas na angkop sa mga kamay ng mandirigmang disyerto, ngunit gusto ni Chen Lei kung gagamitin mo ito, hindi ito angkop sa lahat, ito ay masyadong malaki. Gayunpaman, ang mga lutong tansong stick na ito ay talagang pambihira. Ito ay isang kayamanan ng langit at lupa. Sa oras na ito, Chen Lei, lahat ng mga kayamanang iyon ay natatakan sa dagat ng kaluluwa at hindi na magagamit. Kailangan niya ito ngayon. Napakalakas na kayamanan. Kung siya ay maaaring magkaroon ng isang angkop na kayamanan, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng 3 hanggang 5 beses, at ang kanyang kabagsikan ay tataas ng diretsyo. At mararamdaman ni Chen Lei na ang nilutong tansong stick na ito ang pinakaangkop na kayamanan para sa kanya ngayon. Pinag-aralan ng mabuti ni Chen Lei ang kayamanang ito. Walang mga palatandaan ng pagpipino ng gawa ng tao sa mga kayamanang ito. Mula sa kanyang mga mata, natural niyang nakikita na ang kayamanang ito ay isang espiritual na kawal ng langit at lupa. Ang gayong kayamanan ay napakabihirang, at parehong makapangyarihan. Sa oras na ito, sinunod ni Chen Lei ang paraan ng pagtulo ng dugo hanggang sa pagpino, pagbuhos ng sarili niyang dugo sa nilutong tansong stick na ito, at pagkatapos ay sinisira ang paraan ng pagpino, na pagtanto ni Chen Lei na kaya niya talaga itong pinuhin. Ang nilutong tansong stick na ito ay nahulog sa mga kamay ng mandirigma sa disyerto. Hindi ito pino, ngunit ginamit bilang isang regular na sandata ng mga mandirigma sa disyerto. Naramdaman ni Chen Lei na ang nilutong tansong ingat na ito ay mapapadalisay niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagtataka. Ang mandirigmang ito ng angka ng disyerto ay nagbabantay ng isang kayamanan sa kawalan, ngunit hindi niya ito magagamit. Kung magagamit niya itong lutong tanso. Kung ang staff ay pino, pagkatapos ay ang kapangyarihan nito ay agad natataas ng 3 hanggang 5 beses mula sa manipis na hangin. Hindi nagtagal, ganap na pinino ni Chen Lei ang nilutong copper rod. Siyempre, ito ay isang paunang pagpipino. Kung magagamit ang espiritu ni Chen Lei, ang paggamit ng Divine Refining Method ay maaaring ganap na pinuhin ang lutong tansong stick na ito upang maging isang banal na sandata. Gayunpaman, ngayon, maaari lamang niyang gamitin ang paraan ng pagdadalisay ng dugo upang magsagawa ng paunang pagpino. Matagal bago magbago ang nilutong tansong stick na ito, ngunit ngayon ay tila ginamit niya ito ng ilang sandali. Walang problema sa mature copper rods. Gumalaw ang pag-iisip ni Chen Lei, at saglit, itong nilutong tansong baras na may diameter na humigit kumulang 1 metro at may haba na 7 o 8 metro ay natatakpan ng isang kislap ng liwanag. At pagkatapos ay mabilis na lumiit at umikli, at sa wakas, ito ay naging isang haba ng 2 metro ang kapal ng isang tasa ng tsaa ang pinakaangkop na hawakan ni Chen Lei sa kanyang mga kamay. Sumunod, bahagyang niyugyug ni Chen Lei ang nilutong tansong stick na ito, at biglang nagkaroon ng bagzo ng kulog mula sa nilutong patpat na tanso, at may mga kulog at kidlat na hanging dragon na nag-intertwine at gumagala sa nilutong tansong stick. Ang lutong tansong ingat na ito ay natural na may mga katangian ng hangin at kidlat. Gumalaw ang puso ni Chen Lei, at pinangalanan niya itong lutong tansong stick na Rui Fenglei Stick. Pagkatapos nito, hinawakan ni Chen Lei ang Rui Wind Thunder Cudgel at nilinang ang isang set ng maze techniques. Pagkaraan ng ilang sandali, yumanig ang buong kawalan, at ang lakas ng kidlat ng hangin ay napakalakas, na pumupunit sa walang laman sa magkabitak. Pambihira ang kapangyarihan. Si Chen Lei ang rurok ni Emperor Wu sa kanyang nakaraang buhay. Mayroon siyang iba't ibang makapangyarihang pamamaraan. Natural, nasanay na siya sa stick technique sa cultivation.
Ang set ng stick techniques na sinasanay niya ngayon ay isa ring makapangyarihang set ng stick technique na tinatawag na Sage Chi Tian Stick. Ang Sage Chi Tian Stick art na ito ay ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng angkan ng demonyong unggoy sa panahon ng kaguluhan. Ang angkan ng demonyong unggoy sa panahon ng kaguluhan ay ang mahiwagang kapangyarihan sa buong mundo. Ang pamalo ng bakal ay nakakagambala sa mundo at hindi mapigilan, na nag-iiwan ng isang hanay ng mga pamamaraan ng stick. Bilang pinakamataas na kapangyarihan ni Emperor Wu, minsan ay nagkaroon si Chen Lei ng isang set ng stick technique. Ngunit ang set ng stick technique na ito ay hindi pare-pareho sa kanyang cultivation noong panahong iyon, kaya binasa lang niya ito at isinaulo sa kanyang isipan, wala isang masalimuot na kasanayan sa paglilinang. Gayunpaman, ngayon ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay mas abnormal pa kaysa sa Magic Ape. Sa mga oras ng kaguluhan siya ay may mahalagang mandirigma na may nagnanais na hangin at kulog. Sa sandaling ito, natural niyang naalala ang makapangyarihang set ng mga diskarte sa stick. Batay sa kasalukuyang pag-unawa ni Chen Lei sa martial arts, pagkatapos ng kaunting pag-aaral, naunawaan na niya ang masalimuot nitong set ng stick techniques. Lalo na, ang hanay ng mga diskarte sa stick na ito ay hindi kilala sa mga pagbabago nito, ngunit nangingibabaw sa mundo gamit ang kapangyarihan nito. Sa makatuwid, napakadali para kay Chen Lei na sanayin ang hanay ng mga diskarte sa cultivation stick na ito, at mabilis niyang pinagkadalubhasaan ito, at tumaas ng husto ang kanyang lakas. Noong si Chen Lei ay nagsasanay ng stick technique, ang malaking pormasayon na inilatag niya ay hindi makayanin ang lakas ng set ng stick technique na ito, at ang ilan sa mga kakaibang stone formation foundation na bigla niyang inilatag ay nabasag sa ilalim ng kapangyarihan ng stick technique. Sa sandaling sumabog ang pormasayon na ito, ang mahusay na pormasayon sa ilalim ni Chen Leibo ay natural na nawala ang epekto nito. Ang isa pang mandirigma ng tribo sa disyerto na may tatlong pattern na gintong buto na nakulong sa malaking pormasayon ay lumabas at lumitaw. Sa harap ni Chen Lei. Nang mawala ang malaking pormasayon, naglaho ang lahat ng multo. Sa sandaling ito, ang lumitaw sa harap ng tatlong pattern na gininto ang mandirigma ng buto ay ang pinakatotoong eksena. Ang tatlong pattern na Golden Bone Warrior na ito, nakatingin lang sa mga bangkay ng mga miyembro ng tribo sa paligid niya. May 10 tao, lahat sila ay mga kampa nila, isa sa kanila ay isang henyo sa tribo na maihahambing sa kanyang sarili, lakas. Sumabog din ito sa unang antas, at bumagsak ang katawan sa paanan ng celebrity. Nakita ng 3-patterned Golden Bone Warrior ang eksenang ito, biglang naging pula ng dugo ang kanyang mga mata. Ang inabando ng tribe warrior na ito, na may hawak na malaking war knife, ay direktang hamampas kay Chen Lei na may dagandong. Ang espadang ito ay nagdadala ng walang katapusang malamig na liwanag, tulad ng malamig na kuryente, at ang mga mata ni Chen Lei ay hindi sinasadyang pumikit. Ang walang katapusang sword chi ay naging alon ng galit, na tila lubusang nilulunod siya. Malamig na bamantong hininga si Chen Lei, at ang Rui Wind Thunder Cudgel sa kanyang kamay ay kumaway para salubungin ang espada na naputol ng husto. Saglit, ang makakapal na pattern sa katawan ng Rui Wind at Thunder Stick ay agad na lumiwanag ng sunod-sunod. Ang walang katapusang lakas ng hangin at kulog ay pumaligid kay Chen Lei at sumugod patungo sa disyerto na tribe warrior na ito. Ang lakas ng hangin at kulog na ito ay direktang nagdala ng pangalang ito. Ang enerhiya ng kutsilyo na ipinamahagi sa kutsilyo ng digmaan ng disyerto ay sumabog, at isang stick ang tumama sa kutsilyo ng digmaan sa kamay ng mandirigmang disyerto. Sa isang malakas na dang, ang kutsilyong pangdigma na gawa sa ilang uri ng pambihirang bakal sa mga kamay ng mandirigmang ito sa disyerto ay agad na nabasag sa hindi mabilang na mga fragment, at pagkatapos ay nahulog ang Rui Wind and Lightning Staff sa ibabaw niya. Sa disyerto na mandirigma ng tribo. Puff! Sa mahinang tunog, ang makapangyarihang baog na mandirigma ng tribo na may tatlong pattern na gininto ang buto ay direktang nadurog sa ambon ng dugo. Kabanata 953 Boss. Ang makapangyarihang Desert Warrior na ito, kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng iba pang tatlong pattern na Golden Bone Warrior, ang kanyang lakas ay limitado, ngunit ngayon, direktang binasag ni Chen Lei ang Rui Wind Thunder Cudgel, at isang stick ang direktang ibinigay sa spike, na kung saan ipinapakita na nakuha ni Chen Lei pagkatapos ng pagnanasa ang hangin at kulog na ito, kung gaano kalaki ang lakas ng labanan ang napabuti.
Ayon sa sariling pagtatansya ni Chen Lei, ang kabagsikan nito ay tumaas ng hindi bababa sa 10 beses. Matapos ang lahat ng samsam, umalis si Chen Lei dito. Hindi nagtagal, ilang grupo ng mga mandirigma ng tribo sa disyerto ang humabol at nakita ang trahedya dito. Tiningnan ng isang mandirigma ng tribo sa disyerto ang bangkay ng tribong napatay, at malakas na bumagsak sa lupa. Agad niyang itinapon ang lupa sa isang napakalaking hukay na walang kalaliman na may radius na 10-10 milya. Pagkatapos ay sumigaw ang abandonadong sundalo, "Habulin mo ako, kahit maghukay ka ng 3 paa, dapat mong mahanap ang kasuklam-suklam na lahi ng tao para sa akin." Ang mga inabandonang sundalong ito ay talagang dinurog ng galit. Sa mga pinugutan ng ulo, ang may hawak na kutsilyo na may 3 pattern na Golden Bone Warrior ay ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya inaasahan na dito talaga siya namatay. Bagaman sinabi na ang mga inabandonang mandirigma ay hindi natatakot sa kamatayan, ito ay hindi mabata para sa mga inabandonang mandirigma na mamatay sa kamay ng mga tao, isang walang kwentang paraan ng kamatayan. Ang iba pang mga inabandonang sundalo ay agad na nagsimulang maghiwalay ng kanilang mga sarili upang maghanap ng mga pahiwatig kay Chen Lei. Ang mga mandirigma ng mga tribo sa disyerto ay likas na may sariling natatanging pamamaraan sa paghahanap ng mga tao. Di nagtagal, natuklasan nila ang ilang mga pahiwatig na iniwan ni Chen Lei, at pagkatapos ay sinundan sila ng malapitan. Sa oras na ito, si Chen Lei ay walang layunin, sinusunod lamang ang kanyang nararamdaman, saan man siya pumunta. Sa kanyang paglalakbay, ang lahat ng kanyang iniisip ay nakatuon sa pag-aaral ng Kishan Stick Art ng Great Sage. Habang pinag-aralan niya ito, mas naramdaman niya na ang hanay ng mga diskarte sa stick na ito ay lubhang komplikado, na binabawasan ang pagiging komplikado sa pagiging simple, at mahusay na kapangyarihan. Sa partikular, ang hanay ng mga diskarte sa stick na ito ay pinakaangkop para sa pagsira sa kapangyarihan ng laman, at may kaunting pagbabago sa espiritu, at pinakaangkop para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Higit pa rito, ang stick technique na ito ay ang pinakabihasa sa mga laban ng grupo at hindi natatakot sa pagkubkob. Kung mas marami ang mga kaaway, mas maraming kapangyarihan ang maaaring gamitin ng stick technique na ito. Sa daan, madalas makatagpo si Chen Lei ng mga malalayong mandirigma. Ang mga liblib na mandirigmang ito ay maaaring naghahanap ng mga kayamanan ng langit at lupa, o kinubkob ang mga mandirigma ng sangkatauhan na kanilang nakatagpo. Kahit anong klase, basta makilala siya ni Chen Lei, ibibigay niya. Ngayon, hawak ni Chen Lei ang Rui Wind Thunder Cudgel, at ang kabagsikan nito ay tumataas. Ang karaniwang 3 pattern na Golden Bone Warrior ay hindi kalaban ng mga galaw ni Chen Lei. Masasabing walang kaaway si Chen Lei sa ganitong kapaligiran. Tumigil ka. Sa araw na ito, ipinakita ni Chen Lei ang stick technique hanggang sa masilaw, at ginaisang niya si Chen Lei sa isang malakas na sigaw. Lumabas si Chen Lei sa mundo ng stick at nalaman na kakaunti lang ang mga celebrity na nakatayo sa harapan niya, at ang mga celebrity na ito ay pawang mga bandido mula sa Gintama Bandit Group. Anak, ibigay mo ang lahat ng iyong kita sa panahong ito, at pagkatapos ay tuklasin natin ang daan. Isang bandido mula sa Gintama Bandit Group ang itinuro si Chen Lei na may mahabang espada sa kamay, at sumigaw ng utos. Ang mga bandidong ito mula sa Gintama Bandits ay mga martial artist na ka-level ni Woody, na tinatrato si Chen Lei bilang ordinaryong kanya na kumpe, at gustong pilitin si Chen Lei na humanap ng paraan para sa kanila. Tiningnan ni Chen Lei ang mga Silver Soul na bandido at naalala na ang ama ni Prinsesa Chen Chen ay namatay sa kamay ng mga taong ito. Bawat kamay ng bandidong ito ay puno ng dugo. Nakakita siya ng 10 patayan. 10, walang mali siya sa kanila. Naisip ito ni Chen Lei at nagpas siyang humingi muna ng mga bulaklak. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pagkakatawang tao ay malapit sa Silver Soul Bandits. Ang pangunahing layunin ay upang makahanap ng mga pahiwatig sa White Tiger Body Refining Technique. Ngayon, nakuha na niya ang White Tiger Body Refining Technique. Natural na hindi na kailangang maging matyaga. Sumunod, nagkaroon ng conclusion si Chen Lei na minsang sinabi ni Prinsesa Chen Chen na ang relic ng kanyang ama ay naglalaman ng mga pahiwatig sa White Tiger Body Refining Technique, at nakuha niya ang White Tiger Body Refining Technique sa sinaunang lugar na ito. Sa ganitong paraan, ang sinaunang lupain na ito ang ama ni Prinsesa Chen Chen,
na unang nakatuklas nito. Ang mga bandidong ito mula sa Gintama Bandit Group, na alam ang lugar na ito, ay dapat ding maging pahiwatig sa pamana ng ama ni Prinsesa Chen Chen.